na parang corporate pa rin talaga ang dating. So inisip ko, kung ako yung magre-review sa performance ko for 2020, what kind of rating would I give myself? So parang ano yun, ano? Nag-clone ako ng sarili ko. Because I wanted, if there's one person who can be honest with you, is yourself. Kung tatanggapin mo siya, diba? So, sad to say, I was not really happy. Mas maraming ups and downs, maraming failures, maraming distractions. That's why, buti na lang po, napakaswerte ko at isa sa pinakamagaling, not just sa IAM, but really sa industry natin, is yung a close friend. And sabi ko nga sa inyo, dito sa business natin, you should really be grateful for those people na who guide you. Alam naman natin na napakarami rin talagang challenges. And the reason also is, nung nirate ko yung sarili ko, sabi ko, ano yung things for me to work on? And I really identified all those things. One is, how can I read people? Which is very helpful yung training ni Sir Angel Lozari na conversational selling. How can I let go of my fears? And yun nga, purely training si Sir Angel Lozari, no? And yung mga dream procrastinator. So sabi ko, wow, naka-identify ako ng at least out of those 10, tatlo. So good thing talaga, itong pong si Mentor Sam, nag-offer, sabi niya, gusto mo ate, kausapin ko yung team. Sabi ko, talaga? Ako naman, I don't want to impose anything on anyone. Kasi alam ko naman sobrang busy pa siya, di ba? Speaker na, husband pa, daddy pa, tapos, di ba? Delivery boy. Delivery boy pa. All in one. And ayoko Pwede talaga. mo ng career si Oo Mentor nga. Sam. Marami siyang hats. Kaya ako, I know their situation. Kaya sabi ko, I don't want really to impose on anyone. Pero he offered. Kaya ako, very grateful ako pag mga ganon. Kasi ako, as much as possible, I don't want to inconvenience anyone. So, natuwa ako. Kaya sabi niya, ito, sige, we would really make this happen. Kung sino man yung a-attend, alam ko yun yung seryoso. Kung sino man a-attend, alam ko may mas magandang future. And for the past year talaga, yung 2020, maraming learnings, maraming discovery. And you know what? If you really want to be good in this industry, yung tao po talaga na kailangan mong samahan at dikitan ay yung taong magaling at seryoso at sincere na gawin yung negosyo. Kaya po, our team, Mentor Maricel, the team fire breather, kahit na imagine mo, tayo na lang ulit, di ba? So, tapos katulad ni Mentor Joy, si Mentor Mark, si Mentor Miley, Mentor Armida. So, lahat tayo really blessed for this night. Kasi ang magtuturo po sa atin, kakausap sa atin, isang taong hinahangaan ko. Mind you guys hindi ako basta-basta humahanga sa isang mentor unless I know yung pinagdaanan and alam ko talaga yung heart ng tao. Kaya I'm really, really honored that he'll be spending a time with us. He is one of the good friends. Actually, yeah, one of the good friends I have here in the industry. Actually, the best nga eh. Hindi lang pogi. Hindi lang mabait. Kundi, andun yung heart niya talaga to do this business. Mawala man lahat, mawala man yung mga uplines namin, mawala man yung mga downlines at crosslines. Alam ko po, itong mentor na to, si Mentor Sam, alam niya lang mag-asawa kung saan sila pupunta. And they really care so much about their team. So, kung totoosin, no, kala natin, tayong downlines, kayang crosslines, marami na tayong problema. Hindi natin alam, mas marami pa silang problema. Pero, hindi niyo man sila nakita nagko-complain. Kaya yun ang nagustuhan ko sa kanila. They really love their team. So, ladies and gentlemen, I would like to introduce to you one of the good-looking mentors in IAM, one of the best, take note guys, in the industry. Diba? Hong Kong Travel Achiever, Millionaire Circle Club, Apple for You Incentive Achiever. Ito ang pinakagusto ko sa lahat. Soon to be Diamond. I claim it for you, Sam. Claim it for you, Enrage. Soon to be Diamond in IAM Worldwide. So please, let's all give a warm round of applause for Grand Mentor of Dream Team Worldwide, Mentor Sam Palomo. Woohoo! Galing.
Ang, Baba? ang feeling ko lagi kapag si Ate Weng ang nag-i-intro, ang feeling ko lagi nasa MOA Arena eh. Siyempre, special ka eh. Yes, grabe. Oh, dahil dyan, picture muna tayo yung mga present ngayon bago tayo mag-start. Special to kasi nga, special sa puso natin si Ate Weng, no? So, it's a very, very special. At meron akong ibabagsak sa inyong special, basta special siya, na first time ko lang ibabagsak, no? Ang swerte nyo naman. Thank you, thank you. Sige po, picture tayo, picture. Yung mga present ng ano. Ate Mai, pwede ka mag-open ng ano mo, ng camera? Pwede ka mag-open? Camera. Sige, baka ka nasa, ito, si Ate Mai, busy to, pero grabe, nakaka-join Oo sa nga atin. eh. Ayan, picture tayo, picture. Yan. Alright, ayan. Okay lang ba guys na open lang tayo ng camera kasi konti lang naman tayo eh. No, okay lang naman, no. Tayo lang naman eh. So, yung atin pong ayan, naka-open ang camera natin, Mai. Isa pang picture. Fresh na fresh, grabe Fresh na fresh. Dalagang Pilipina, yeah. Ayan, all right, thank you. Ayan. So, tawag dito. It's going to be so personal yung ating pong mentoring session ngayon kasi nga hindi naman talaga iba sa akin si Ate Weng and of course kayo pong lahat. Kaya nga we always say na talagang we treat our business partner, our members, not just a business partner but talaga, a family, no? And time will tell who is really the deserving member or partner na talaga maging kasama mo talaga sa mas mahaba mo pang journey along your career, no? So kaya I believe that eto mga tao nandito ngayon, eto talaga yung mga selected people ni God na talagang to be with us all together throughout sa year po natin and years to pass by, no? And so may mga baka kasi may mga pumasok mamaya. So pero gusto kong gawing sobrang special yung pinaka first part ng ating mentoring. Mamaya kasi medyo technical naman yung aking ibabagsak po sa inyo. So ngayon po it's more on motivation, inspiration and personal touch kumbaga. All right? So we believe in wisdom, right? Naniniwala tayo sa wisdom. So ako po minsan kapag kasi the wisdom of God will reveal to you minsan kahit anong ginagawa mo. Minsan nagda-drive ka, minsan naliligo ka, minsan kumakain ka. Biglang parang there's something in you na kinakausap ka. Parang may gustong sabihin sa iyo, no? So kanina po, sabi ko nag-iisip kasi ako na ano yung pwede kong ma-share, di ba? Kasi kumbaga ako naman marami po akong mga iba't ibang mga trainings na talagang lahat halos kayo po nakaka-attend, familiar na kayo sa mga bagsakan ganyan. So isa sa binigay sa akin na wisdom ni God kanina is to share with you yung acronym. Yung acronym, no? Mamaya malalaman niyo kung ano yung acronym na yon. But let's start with the letter S. Okay? And I want you guys na, di ba lagi natin sinasabi sa training, ink is better than think. So ngayon po ay subukan natin maging kumbaga sa ito yung very very classical way of learning na nagsusulat. Mga unang panahon nagsusulat, di ba? Na mayroon kasing psychological effect po yan sa mga nagsusulat. Di ba po? Ang psychological effect nun, I mean, that is very positive na kapag pala tayo ay nagsusulat, yun pong sinusulat natin, unconsciously, pumapasok siya sa ating subconscious brain. Which is yung subconscious brain natin, that is more powerful than the conscious brain or yung conscious mind na tinatawag natin. Di ba? So kaya mas maganda pala kapag nagsusulat tayo. Kahit pa sobrang high-tech na ngayon lahat, kompleto na mga gadgets and everything, iba pa rin pala talaga yung power of writing. The power of writing na yung mga learnings mo and everything, kahit nga di ba yung goals mo dapat sinusulat mo. Kasi nga, habang sinusulat mo siya, na-activate yung yung subconscious brain mo. Nagre-register siya doon. At ang tayo kasi 95% kasi ng operation ng human action, lahat ng ginagawa natin, 95% ang cost noon dahil sa ating subconscious brain.
Di ba? Kaya nga nakakalungkot, bakit daw ang mahirap ay nahihirapang yumaman kahit pa napakaraming opportunities na dumaan. Kahit bigyan mo nga ng 1,000,000 yung mahirap eh. 1,000,000, wala pang isang buwan, kayang ubusin ka agad. Alam mo yung ganon? Pero to compare sa mga very successful na tao, yung 1,000,000 niya sa isang buwan, pwede niyang palaguin na kaagad yun. Pwede niya kaagad mag-increase ng 10%, 20%, or pwede niyang doblehin yun. Kasi nga, iba yung kanyang subconscious brain. Iba yung subconscious mind niya. Kaysa doon sa subconscious mind ng mga mahihirap. Kasi kapag ka mahihirap kasi nga, pag nagkapera, ang iniisip ka agad, liability yung iniisip. Paano ko ubusin to? Paano ko, alam mo yun, kasi sanay siya na wala. Di ba? Yung ating brain, yun yung nagtitake action sa atin eh. So again, that is the one of the very, very important na reminders for us, no? Alright, so letter S is dapat maging success conscious ka. Yan. Actually, not only in business, but in life, the word success is really one of the very, very important words in the English dictionary. Ano bang gusto mo? Success or failure? Of course, gusto mo ng success. Pero bakit about 5% of the world's population, yung sinasabi ni Robert Kiyosaki, na napabilang lamang sa mga wealthy people, mga financially independent, di ba? May financial freedom, may time freedom. 5% lamang, meaning 95% ng world's population ay nandoon sa middle class at lower class. Na talagang yun ang sinasabi niya, na anong gusto mo, sa majority or sa minority? Kasi ang minority, konti lang talaga yung kumikita ng abnormal income na tinatawag. And then sa normal income naman ng majority, ang majority kasi, ang normal na kita, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000. Pag umabot na ng 100,000, scam na kaagad ang iniisip. Hindi acceptable ng kanilang brain, di ba? So, kaya ibig sabihin, katulad sa negosyong ginagawa natin, kaya yung iba, abnormal ang tingin sa atin. Di ba? Iba ang tingin sa atin, no? Kasi nga, hindi tayo nasa normal na sistema ng mundo. The normal system of this world, 95% ng tao, ito yung, kasi nga, 3 types of people in the whole world. Those people are number 1, those people are just watching things to happen. Pinapanood na lang nila yung mga nangyari sa paligid. Tama? Reactive pa sila, di ba? Ganon. They are just watching things to happen. Mga watcher lang sila, nanonood lang sila. Alright? Second one is those people na they are making things to happen. Ito yung mga tao na tinatawag nating you are the captain of your ship. Di ba? Ito yung tinatawag nating you are the driver of your own vehicle. You are making things happen. Ikaw, ibig sabihin, you have the control. Ikaw ang may control sa destiny mo. Ikaw ang may control sa buhay mo. Hindi katulad ng person A kanina, ito na kasi ang destiny ko, wala na akong magagawa, no choice na ako, di ba? Kumbaga parang kung ano daw yung mangyari sa buhay nila, yun na yun, wala na silang choice doon. At yun na daw ang destiny nila. Kumbaga parang tinanggap na nila kung ano yung kung ano ang dinidictate ng kanilang situation. Which is majority nga ng ating mga kababayan, mga kaibigan, is nandoon nga 95% kasi nga middle class and lower class. So, there's a lot of people nasa subconscious brain na kagad yung acceptance. In-accept na lang na ganito talaga buhay namin. Alam mo yung ganon? At saka, ito talagang gusto kong buhay simpleng buhay lang. Kumbaga parang na-justify mo na okay lang yung ganyang buhay. Bakit? Kasi karamihan ng tao ganyan yung buhay. Na ito, lagi nyo ako napapangigingan. Lagi kong nililinaw yung salitang simpleng buhay. Every time na nag-IBP, nag-training, lagi kong nililinaw talaga yan. Linawin natin ang salitang simpleng buhay. Kasi marami sa ating mga kababayan, pag sinabing simpleng buhay, ang tinutukoy nila ay yung mahirap na buhay. Samantalang pag sinabi mong simple, madali lang. Ngayon, ang tinutukoy na simpleng buhay ng karamihan nating kababayan, hindi simple yung ganon. Ang tawag doon, mahirap. Saan ka nakakita ang diksyonaryo na ang kahulugan ng simple ay mahirap? Ang kahulugan ng simple ay madali lang, easy, di ba? Hindi siya difficult, hindi siya hard. Simple nga lang Tama? Kasi nga, bakit ang mga maraming tao naging
naging okay na lang sa kanila. Tinanggap na lang, yung acceptance nga. Ganito talaga ang gusto kong buhay eh. Itong gantong buhay, simple lang. Na yung palang tinutukoy na simple, hindi simple. Sobrang hirap ng ganun. Bago pa mag-pandemic sa Pilipinas, mahirap ang buhay ng commuter, especially sa Metro Manila. Di ba? Mahirap ang buhay ng commuter. Makikipagsiksikan ka, especially kung babae ka, papunta ka ng opisina mo, ang ganda-ganda mo, ang sexy-sexy mo, ang bango-bango mo. Tama? Eh siyempre, mapasok ko sa opisina, rush hour pa yan, tama? Eh sa atin nga, kahit walang rush hour, sobrang siksikan eh. Lalo pa pag rush hour. Eh siyempre, tuwing umaga, maraming pumapasok sa mga trabaho. Eh di talaga makipagsiksikan ka. Di ba? Kaya tuloy, pagpasok mo sa opisina, mukha ka ng ginahasa. Di ba? Yung fresh na fresh ko sa pag-alis mo ng bahay mo, ang bango-bango mo. Tama? Pagdating mo sa opisina mo, amoy ano ka na. Di ba? Ay, nako. So, tapos sasabihin natin, ganito talagang gusto kong buhay, simple lang. Hindi kasi simple ang tawag doon. Ang tawag doon ay mahirap. Bakit? Bakit marami sa atin, tinatawag na lang na simple yan? Tinatawag na lang ng madali. Kasi sanay na. Yan ang malaking problema sa ating Pilipino. Yung nasanay sa kahirapan. Kaya dapat huwag kang masanay. Dapat huwag tayo masanay na, hindi, sanay na ako sa gantong buhay kasi. Eh wala, nangyari na. Sanay ka na pala, hindi ka na maghahangad na umangat pa o mag-improve pa yung buhay kasi sanay ka na sa ganyang buhay. Alam mo yung ganon? Okay na ako dito. Kumbaga yung brain mo na, hindi na mag-function yan. Hindi na siya kaya nga ito lagi sinasabi ng mentor ko to eh. Sabi niya, halimbawa may anak ka, halimbawa, minsan sinasama mo sa mall. Tapos minsan, pumunta kayo sa department store, ganyan. Tapos pumunta kayo dito sa side ng mga glassware, ganyan-ganyan. O household something-something, ganyan-ganyan. Eh, siyempre, normally, ang mga bata malilikot talaga eh. Isa sa nature ng bata, malikot. Sa iwat sa gusto mo, malikot talagang bata. Takbo dito, takbo doon, ganyan, di ba? Malilikot yan, hindi mo mapigilan yan. O anong sinasabi ng parents? Tama? Ano sinasabi? Huwag kang malikot, makabasag ka, makasagi ka dyan, makaganto ka dyan. Wala tayong pambayad, wala tayong pira. Tama? Tapos pag yung anak mo mangungulit sa'yo, Mama, bili tayo ng ganto, gusto ko ng ganto. We cannot afford that, hindi natin kaya yan. So bata pa lang yung bata, very crucial to from 0 to 7 years old, do not say to the kids na hindi natin kaya yan, cannot afford natin yan, ganito yan, mahirap lang tayo. Alam mo yung gano'n? Naku po, yari na. From 0 to 7, yan kasi ang foundational stage ng bata na yung brain nila nade-develop. Napansinin ninyo, bakit ang isang Chinese family, no? Bata pa lang kasi ang mga Chinese, sa Chinese family, yung bata mismo, exposed na sila sa negosyo. Pansinin niyo? Bata pa lang, as in bata pa lang yan. Kahit nga 5 years old yan, marunong magsukli yan eh. Marunong magbenta yan. Alam mo yung ganon? Exposed na sila sa negosyo. Tama? Kaya, paglaki nila, ano ang laman ng utak nila? Di ba magnegosyo? Magnegosyo. O, tayo mga Pilipino, majority sa atin, ano ang ating upbringing, kumbaga? Pinapalaki natin yung mga anak natin. Ano yung lagi natin sinasabi? Tama, anak, mahirap ng buhay talaga natin. Anak, ganito lang talaga, hindi natin kaya yan. Anak, alam mo yung ganon? Yung laging, naku po, tuloy ang bata, di ba? Paglaki niya, baon-baon niya yun. Ay, hindi ko kaya yan. Hindi ko afford yan. Tama? Hindi, alam mo yung ganon? Yung sobrang daming limiting beliefs na tinatawag na nalilimitahan yung bata. Tama, di ba? Natuloy, bata pa lang din, yung pangarap ng bata, paglaki niya, maging empleyado. Pangarap ko, paglaki ko, maging teacher din ako, maging nurse din ako, mag-work din ako dyan sa SM. Alam mo gano'n? Yung pangarap nila, karamihan sa kanila, pangarap maging empleyado. Kaya tuloy, pansinin mo sa Pilipinas, sino bang yumayaman? Mga Chinese family or mga Pilipino talaga? Di ba? Mga Chinese family at iba't ibang lahi na mayroong kumbaga kultura sa kanilang pamilya yung pagninegosyo. Sa atin kasi mga Pilipino, ang kultura sa atin, pagiging empleyado. Kaya natural, mahirap talaga sa atin umasenso, di ba? Alright, so sa madaling sabi, kailangan nating maging mabago yon, yung ating upbringing, kumbaga, sa mga bata, at the same time sa atin. Na yung tamang pakahulugan, kumbaga,
sa salitang simple, ang simple kasing buhay, as in simpleng-simple lang. Yung napakadali lang. Tama? Na may sarili kang kotse, na pwede kang, halimbawa, sawa ka na sa kotse mo, di mag-commute ka kung gusto mo, namimiss mo na mag-commute. Tama? Pwede kang, okay naman, mag-grab ka. O mag-hire ka ng grab, mag-hire ka ng taxi, ganyan. Kung talagang ayaw mo na nagda-drive ka. Marami kang magiging options. Kaya nga, di ba lagi sinasabi, pag ikaw nasa taas, marami kang option. Pero pag ikaw yung nasa ilalim, lagi mo sinasabi, wala na akong choice eh. Wala nang choice, wala na akong option. Sawan-sawa na ako sa tricycle. Hindi ka maka-drive ng kotse mo, wala kang kotse eh. Di ba? Sawan-sawa na ako. Alam mo yan, sawan-sawa na ako sa buhay commuter. Hindi ka makapag-drive ng kotse mo, wala kang kotse kasi commuter ka lang talaga eh. Tapos cyber, sasabihin natin palagi, wala na akong choice, wala akong choice. Na yun na lang yung nagiging justification natin. Tama, di ba po? So sa madaling sabi, unang-una po, tamain talaga natin yung ating mindsetting kung tawagin. Maging success conscious ka. And it starts from your mind. Kumbaga parang maniwala ka na deserve mo din. Hindi pwede yung kayamanan para lang sa mayayaman talaga yan. Alam mo yung ganun? Para lang sa may mga kaya talaga yan. Ganyan. Alam mo yung ganun? Tinanggap mo na ikaw na hindi mo deserve. Hindi pwede yun. Dapat maniwala ka na deserve mo din. Deserve mo din yung kumbaga magkaroon ng mas magandang makaangat yung buhay natin, kumbaga, na tinatawag. So unang-una, maging success conscious ka. Kasi ang opposite ng success ay failure. Ngayon, you have to understand na in order for you to succeed, you have to experience a lot of failures. Okay, ito, isa sa mga quote ko to, personal quote ko to. Ito yung lagi ko sinasabi. If you avoid failing, if you avoid failures, you are avoiding your success. Okay? Yung iwas ka ng iwas na magkamali ka, yan, you avoid your failure, avoid making mistakes, you're avoiding your success. Kasi ang success, it requires failures. No failure, no success. Ayaw ko mag-invite kasi baka ma-reject ako. Ayaw ko mag-present, baka magkamali ako. Tama? Yung parang nauunahan ka ng limiting belief na tinatawag. Sa totoo lang kasi, naglilimita sa atin, sarili lang natin yung ating brain na develop nga yan from 0 to 7 na 1,000 times kasi tayo nasabihan na hindi mo kaya yan. No, 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 no. That is 1,000 times na register sa utak natin. Hindi mo kaya yan. Wag yan. Alam mo yung ganon? No, 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 no. Bawal yan. Ganto yan. Ganto yan. So maraming beses tayong ganon na nautak na itanim sa utak talaga natin na hindi natin kaya. Di ba? Kaya nga di ba may kasabihan pa mga Pilipino, pag maikli ang kumot, magtiis na lang, mamaluktot, tuloy ang mga Pilipino, kahit anong reklamo sa trabaho, nagtitiis pa din. Sabihan mo, sige, reklamo, ang dami mo na palang reklamo dyan. Yung boss mo pala, lagi mo na nakakawa. Yung boss mo, mababalitaan mo lang na papasok na, kabado ka na, iba na yung pressure sa'yo. Sige, mag-resign ka na. Ano ka, hilo? Bakit ako mag-resign? Diba? Alam mo yung ganon? Samantalang puro reklamo na. Monday reklamo, Tuesday reklamo. Kaya di ba may kwento nga ng, alam ko, narinig yun na yun. Kwento ng aso na nakaupo sa pako. Hindi ko alam kung narinig yun na yun. Pero kukwento ko na lang din para dun sa ibang hindi pa alam. Kwento ni Les Brown to no? Yung kasi daw, yung isang Pinoy na sa US, no? Sa US daw kasi, karaniwan sa mga bahay, walang mga bakod. Parang so, sa isang parang village or subdivision, ganyan. Yung kapitbahay niya, may aso na tahol lang tahol. Pasok sa Monday, ay ang opisina niya, malapit lang, nilalakad niya lang eh. So, Monday, lakad siya. Naku-curious dun sa aso kasi nga, kilala naman siya ng aso. Kasi kapitbahay nga niya yun eh. Pero laging tumatahol. So, Monday, tahol. Tuesday, tahol. Tapos Wednesday, Thursday. Nung Friday, tumatahol pa din. Wala naman daw tinatahulan. Kasi wala namang ibang naglalakad o siya lang. Parang gano'n, no? So, nagtaka ngayon talaga yung Pinoy na to, si Pedro. Si Pedro, talagang famous tong Pedro na to eh. Ngayon, ang kaibigan niya, kapitbahay niya, si Juan pala. Tapos yung kapitbahay niya, Pilipino rin pala. O, kabayan! O, Pedro! O, Marita, ganyan. Kasi nagtatako na Monday pa lang, Tuesday hanggang ngayon, Friday na ngayon. Yung aso mo, walang tigil sa pagtahula. Wala naman ang tinatahulan. Ano nangyari dyan? Sabi ni Juan, kasi kabayan, kasi etong aso ko,
Ano yan? Nakaupo kasi sa pako yan. Ang lalim pa nung pagkakatusok niya sa pako. Ha? Pako? Di ba yung pako? Ano yon? Yung ano sa English ang pako? Pako is nail. Ang laki. Oh, sabi ni Pedro, gusto mo tanggalin natin, pagtulungan natin, tanggalin natin. Naku, ako nga na amo niya eh. Muntik na akong kagatin nung tinatanggal ko eh. Ikaw pa kaya? O kahit pagtulungan natin. So talagang hindi na pwede, ganyan. Sabi ni Juan, basta okay na yan dyan. Matagal na naman yan dyan eh. Alam mo, ayaw niya magpatanggal dyan sa pako na yan. Ngayon, may moral lesson kasi doon. Ang moral lesson doon, maraming tao, para tayong aso na nakaupo sa pako. Tahol lang tahol. Reklamo na reklamo. Monday pa lang, reklamo na sa trabaho. Tuesday, reklamo. Wednesday, Thursday, Friday. Tapos subukan mong sabihin na, o sige, mag-resign ka na kasi hindi ka na masaya dyan sa trabaho mo. Di ba ayaw? Ayaw mag-resign. Sige, tanggalin na kita sa, di ba yung aso, tanggalin na sa pagkakaupo sa pako. Kakagatin niya pa yung amo niya, yung boss niya na, alam mo yung ganon? O sige, concern kami sa'yo. Tulungan ka namin, tanggalin ka namin dyan sa pagkakaupo mo sa pako. Magagalit pa sa'yo. Ino-offer mo yung hope, health, opportunity, prosperity for everyone. Ino-offer mo yung opportunity na makatanggal sa kanya sa pagkakaupo sa pako. Naku, matagal na ako kasi dito eh. 10 years na ako dito, 20 years na ako dito. Ito na talagang buhay ko. Dito na ako mamamatay. Di ba? Sobrang loyal doon sa kanyang pagkakaupo sa pako. Di ba? Sobrang loyal na yan. Pero alam naman natin lahat po, di ba? The moment na ikaw ay matsugi na sa trabaho, talaga pong, alam mo yan, bago ka pa mawala, may kapalit ka na. Sabi nga you cannot finish your job. Hindi mo talaga kayang tapusin kasi lagi naman talaga may trabaho, di ba? Ganyan, no? But your job can finish you. Tama? Kaya kang tapusin ng trabaho. Kaya ibig sabihin, dapat meron kang preparation talaga dapat na pangpaalis mo, pampatanggal diyan sa pagkakaupo sa pako. Ngayon, kung ikaw ay nasa I am Moldwine na, dapat talaga seryosohin mo siya kasi ang mindset mo dito ako magiging successful. Dito ako magkakaroon ng freedom. Matatanggal yung pako ko sa pagkakaupo ko. Matatanggal na yung pako. Makakalaya na ako. Tama? So hindi ka na magreklamo ngayon. You will enjoy life. Kasi yun naman ang gusto ng Diyos sa atin eh. Pero pansinin mo, kapag ikaw ay nakakulong sa tinatawag nating prisoner of work kasi yan eh. Pag nakakulong ka kasi dyan, masaya ka lang pagka wala ng trabaho, pag weekend na. Minsan gano'n, no? Ina-anticipate mo na kagad. Saan kaya ako pupunta ng weekend, di ba? Saan ako pupunta ng weekend? Saan ako pupunta ng off ko? Yun na lang ang nilook forward mo. Doon ka lang nagiging masaya na. Doon ka excited. Alam mo yung gano'n? So Friday ang favorite day. Payday, yung mga gano'n. Pag quincenas katapusan, ayan, ang saya-saya niyan. Manlilibre ka agad yan, di ba? So gano'n. So, yun yung cycle natin. Yun yung rat race na tinatawag. Yun yung TGIF, di ba? Kaya nga nabuo yung TGIF eh. Thanks God it's Friday. Tama? Pero kapag ka Sunday na, subukan mong ayain, tara, gimmick tayo. Ano ka, hello? May pasok na ako bukas, no? Ay, hindi mo na maaya yan kapag ka Sunday na kasi kinabukasan pasok na eh. Ito, ako kasi nakaranas din ako na to eh. Ito, parang kwentuhan na lang to, di ba? Parang disclaimer lang, no? Hindi natin because we are not against employment naman. Kumbaga tayo naman lahat naranasan din po yan. Pero ang sinasabi lang kasi talaga, wag tayong bumabad. Sabi nga ni Robert Kiyosaki, 3 years lang, pinakamatagal, na maranasan mo maging empleyado. Kasi mayroon naman siyang magandang idudulot sa'yo, yung discipline as an employee. Pero kung 20 years na or 10 years na, nagtitis ka pa rin dyan na hindi ka na talaga masaya, there's something wrong na talaga, di ba? So kaya, kumbaga, kailangan nating magkaroon ng realization doon. Alright? So, number 1 is success conscious, no po? Kailangan maging conscious ka sa success mo. Huwag kang pumayag na hindi ka mag-succeed. At dapat alam mo na marami kang pagdadaanan ng mga failures at okay lang siya. Ha? Accept mo lang din na okay lang siya. Letter U naman is unstoppable. Okay? Kapag ang tao ay success conscious, hindi mo kayang pigilan yan. Alam mo yung ganun? Parang mga bata. Best example kasi mga bata eh. Pag ang bata may gusto, di ba? Iiyak lang ng iiyak yan hanggat makuha nila ang gusto nila.
Hindi sila titigil at hangga't hindi nila nakukuha ang gusto nila. Ganun pala tayo dapat. Tayo, mga adults na dapat pala, pag may gusto ka talaga, na alam mo naman yung gusto mo ay maganda. Alam mo naman yung gusto mo ay makakatulong sa family mo at sa lahat ng taong gusto mong tulungan. Eh di dapat, lalo kang dapat na hindi mapigilan. Unstoppable ka, hindi ka mapigilan. Na talagang kahit anong mangyari, kukunin ko yung gusto ko. Di ba? Kaya lang kasi nga tayo mga adults na, nawawala sa atin yung attitude ng pagiging unstoppable. Pag nahirapan na, pag na-reject na, pag may na-discourage na, pag may nagsabi ng wag na yan, wag kang ganyan, ganito na yan. Alam mo yun, pag may mga discouragements na sa'yo, talagang nagpapa-discourage ka naman. So, wala na yung salitang unstoppable. Ay dapat unstoppable ka. Hindi ka dapat yung mapigilan kasi may gusto kang makuha eh. Na kahit anong mangyari, wala makakapigil sa'yo. Parang mga bata. Di ba? At the end of the day, ako naranasan ko rin kasi ito eh. Ako yung tao din na madali lang akong bentahan. Madali akong bentahan. Di ba karaniwan sa kotse no, pag minsan traffic, may kakatok sa'yo. Different people yan ha. May kakatok sa'yo, mamamalimos lang talaga. Pahingi pong pewa. Di ba? May kakatok sa'yo ganyan. Meron naman, nagbebenta ng mga sampagita, mga basahan, ganyan. Yung mga namamalimos, hindi ko talaga binibigyan yun. Pero pag may mga nagbebenta, kahit ano lang yan, kahit yung yun talaga binibilib ko. Kasi ay iniisip ko, ito, nakakagawa ng paraan para kumita ng pera. Kaysa doon sa namamalimos na ang lalakas pa naman, di ba? So one time, alam mo yung basahan na bilog, na maliit lang? Hindi ko alam tawag doon eh. Parang nga siyang pot holder lang eh. Parang ganon. Marami kasing mga bata na nagbebenta niyan. Especially minsan pag ako'y nasa Marcos Highway, nagda-drive-thru kasi ako lagi ng McDonald's. Ang dami doon, nakapila yung mga bata. Pagka may mga magda-drive-thru na kakatukin ka, bili na po kayo ng ganito ganyan, pambaon ko lang po. Ganyan. So, yung mga ang dami ko na ng gano'n kasi ang dami ko na nabibilan eh. One time kasi may bata na talagang, alam mo yun, hindi ako tantanan. Gusto ko ng Minions na McDo. Oh, yes. Alam mo yung wala na akong planong bumili. Pero dahil ang kulit ng bata, talagang bumili pa rin ako. Alam mo gano'n? So, kasi as in lang siguro mga nasa 6 years old o 7 years old lang yun. Normally kasi yung mga ganong edad talaga, yan yung walang hiya. As in from 0 to 7, yan yung mga bata na walang pakialam yan. Basta pag may gusto, alam mo yung gano'n? Iiyak yan, gagawa ng paraan yan para makuha ng gusto nila. So, isang example yung gano'n na magandang, sa totoo lang, meron na sa atin nun eh. Nawala nga lang nung naging adult na tayo. Yung unstoppable na character natin na talagang ayaw mo magpapigil kasi may gusto ka. So, magandang ilabas natin yun. Halimbawa, kasi ngayon, especially ngayon, 2021, may mga goals ka ngayon. So, dapat talagang kahit ano mangyari, push natin, di ba? Letter P naman, passionate. Passionate ka po. Ang passionate kasi is you have to choose what is your passion. Pinipili din kasi yan eh. Kumbaga parang career. Chosen career. Piliin mo yung saan ka magiging passionate. Marami sa atin, pansinin nyo, from different walks of life, iba-iba yung background, iba-iba yung pinanggalingan, iba-ibang tao, iba-ibang lahi. Pero bakit kahit iba-iba ito, napunta sa isang company, sa isang negosyo, ganyan. Diba? Napunta tayo lahat dito. Ibig sabihin, may common sa atin. Bakit tayo napunta dito? Iba-iba man yung hilig mo, iba-iba yung background natin, iba-iba yung lahi natin, iba-ibang pinanggulan natin. Pero bakit napunta tayo? Lahat tayo, may commonality kasi tayo eh. Bakit napunta tayo sa I Am Worldwide? Alright? Bakit nandito tayo lahat? Kasi, kailangan mong piliin na maging passionate ka sa pagtulong sa mahal mo sa buhay, sa family mo. Yan yung maging chosen career mo. Kasi at the end of the day, ganito siya. Kahit ano ang trabaho mo, di ba nagtatrabaho ka kasi nga may kita ka, may sweldo ka, may sinasahod ka. Subukan mo magtrabaho ng walang sweldo.
Magtatrabaho ka pa kaya? Di ba hindi? At the end of the day, why are you working so hard? Di ba? Parang, wag tayo magpaka-hipokrito kasi may kita, kasi may income. Tama po ba? Ngayon, pag sinabi kasing passionate ka, mayroon kasi mga tao na passionate sila sa bagay na kahit hindi sila kumikita. Ito nga yung syempre, yung may mga charity, di ba? Yung mga philanthropists, syempre na tinatawag natin, na mga volunteers, ganyan, kahit walang kitain yan dyan, kahit wala silang, kumbaga, material return, kumbaga, they are very passionate kasi na-identify nila bakit ba sila passionate sa ginagawa nila, anong purpose nila. Tama po? So, yung passionate is equal to your purpose. When you know your purpose, you will become so passionate to fulfill it. So ngayon, bakit ba tayo nagsama-sama sa I Am Worldwide? At bakit we are passionate in learning, in sharing the business? Kasi na-identify mo yung purpose mo na very, very important. Kaya nga 'di ba yung birthday natin, sineselebrate natin every year. Kasi birthday mo yan. Most important day of your life. Pero ang isa sa pinakamahalaga din, kasi nga may 2 days nga tayo eh. 2 days na most important days of our lives is yung day na ikaw ay pinanganak, kaya nga may birthday celebration. Dapat i-celebrate mo din yung araw na na-discover mo yung purpose mo. Kaya nga 'di ba sa I Am Worldwide ang pagbati natin, Happy Purpose Day. Kasi may purpose ka, bakit ka pinanganak? Hindi ka pinanganak para lang magbayad ng bills. Hindi ka pinanganak para lang magtiis ka, mag-commute ka lang. Magtiis ka lang kung ano lang mayroon sa'yo. Yung hindi mo na ma-celebrate ang ganda pala talaga ng buhay. Hindi mo ma-explore ang ganda ng buhay. Hindi mo ma-explore ang ganda ng creation ng God. Bakit? Kasi limited ka lang sa mundo mo. Kaya marami sa atin, may mga testimony tayo, thank you mentor kasi nung napunta ako sa business na ganito, lumawak ang mundo ko. Lumaki ang mundo ko. Akala ko ang mundo ko sobrang liit lang na pasok lang ako sa opisina, pasok ako sa trabaho, ayun lang, kumita ng pera, pag may ano, alam mo ganun? Marami kasi sa atin, doon lang nakakulong yung buhay eh. Tama? Samantalang, life is out there. Di ba? Isa sa tagline natin yan, life is out there. Kailangang explore mo ang beauty ng creation ng Diyos. Di ba? But how can you explore that? Pero kung ikaw ay nakakulong, di ba? Nakakulong ka sa rat cycle na tinatawag. So, kaya nga kapag nasa ganitong negosyo ka, doon mo malalaman na kakaiba pala yung ganitong negosyo. All in one, promise, magiging all in one. Hindi kaya nga hindi to basta-basta. Pwede kang dito pag nasa ganito kang business, para kang educator, para kang teacher, di ba? Para kang counselor. Yung downline mo nag-aaway, magiging counselor ka. Di ba? Magiging mediator ka, di ba? Paano mo i-handle yung dalawa nag-aaway na downline mo? Kasi nandyan lahat yan eh. Talo mo pa ang teacher. Ang teacher kasi nga, limited lang yung kanilang estudyante. Sa isang classroom, mayroong 20, mayroong 30, mayroong sabi mo ng 50. Hanggang doon lang ang mga estudyante nila, limitado lang sila. Hindi yan sila pwede na magtanggap ng unlimited. O sige, kahit ilan ang estudyante, hindi pwedeng ganoon. Tayo po, unlimited kasi ang pwede mo maging estudyante sa gantong business. Lahat ng downlines mo, lahat ng members mo, estudyante mo yan. At ikaw bilang mentor, ikaw ay teacher. So mas matindi pa ang trabaho natin sa mga teacher. Kaya, okay lang din na mas malaking kita natin sa mga teacher talaga. Diba? Kaya nga ako, teacher ako by profession at iniwan ko yon kasi nga, magkano lang naman ang sahod ng mga teacher po. Di ba? Kasi nga, again, no, kapag ka kasi nandun ka sa mundo na your mindset is only your limit, ang sarap nun. Hindi ka tulad sa mundo na somebody is actually setting up the limit for you. Paano ko nasabi yun? Maraming tao, doon nga, ang mundo nila, somebody, or yung boss nila o kung sino man, yung superior nila, sila ang nag-set ng limit para sa'yo. O sige, magtrabaho ka, okay, ikaw teacher ka, o ikaw ganto ka, eto lang yung compensation ko sa'yo, eto yung sahod ko sa'yo. So yun yung mundo mo. Hindi ka tulad sa limited income, di ba? Limited income ka doon, limited din yung time mo. Everything is actually limited sa'yo. Pero pag ikaw ay napasok sa mundo natin, ang mundo kasi natin unlimited. Unlimited na pwede mong kitain. Unlimited din yung oras na pwede ka magkaroon. Paano nangyari po yun?
Eh di ba may 24 hours lang tayo per day? Ang lahat ng tao ay limited lamang sa 24 hours per day. Pero bakit natin sinasabi na dito magkakaroon kang napakaraming oras, hindi lang 24 hours? Kasi nagagamit natin ang power of leverage na walang alam dyan yung iba. Tama? Bakit ba si Henry si sobrang yaman? Eh, ilang libo ang kanya mga tauhan? Sa isang tauhan niya na lang, walang oras sa isang araw nagtatrabaho. Sa 1,000 niyang tauhan, eh di ilan na kagad yun? 1,000 times 8, ilan? 1,000 times 8. 8,000 ba? Tama? 8,000. Oh, yeah. 8,000. Nag-isip pa eh, no? Eh, sa palagay niyo, 1,000 lang ba ang empleyado ni Henry C? Ng C family? Hindi. More than 20,000 yan. Sobrang dami yan. So, meron akong minions family. Ayan, may commercial break. Yay, commercial break. Oh, commercial break. Hello. Yan ang lagi niyang binibili sa Look at this. Hawaiian. Hi, Liam. Thanos. Kay isang minion. Hi, Liam. sa McDonald's. Kaya Happy Meal lagi siya. Ayan, Happy Meal, Happy Meal. Happy meal lagi siya. Oh, sige na. Okay na, kuya? Ayan, yan ang, yan. All the minions. Oh, sige, show all the minions. Sige, commercial break tayo. Saan ka nakakita ng negosyo na may ganyan? Ang cute nga eh. Ba? Oh, Minions. oh, yan. Oh, minions. Yan. All right. Pati si Yumi nahahawa na sa kuya niya. Minions na rin ang gusto. Minion. Angel minions. All right. Angel minion. Okay. Oh, sige na. Bye-bye na, kuya. Goodbye. Okay. You say bye-bye to them, ha? Goodbye, guys. Oh, subscribe to your channel, right? Subscribe to my Ayan. channel. Gagawan ko siya ng YouTube channel niya eh. Nag-vlogger na siya. Nahawa sa lolo niya. Pero ang galing niya mag-vlogger kasi nakapag-upload ako ng kanyang ano dati eh. Ang lupit ni Liam. English pa yung pag-vlog niya. O, taray, di ba? English vlogger si Liam. Ayun. Tagalog vlogger din ako. Oh, di ba? Tagalog vlogger din daw siya. So, Tagalog English. Ayan. So, katulad yan, si Liam kasi turning 8 years old na yan next month sa February 25. So again, very, very crucial. So at least kami po, ang nagiging influence na namin sa anak namin, exposed na sa business. Alam niya yung Garcinia, alam niya yung barley, alam niya yun. Alam niya yung mga amazing morning, alam niya yung mga, alam mo yung ganon? Look at this. Look at this. My vlog is a baby vlog. Look at this. That I was still a baby. I'm businessing from the vlog of Lolo. Like, amazing morning. Amazing mo. Para ka daw si Sia. Ayan, so, ayun. Kaya yun ang nakakatuwa doon, no? Na sa generation natin po, ang mga magulang na mga networkers, kahit papano, ang may influence natin sa mga bata, eh maging entrepreneur, maging negosyante rin sila. Tama po, di ba? Na ang maganda pa sa atin, yung negosyo natin, talagang as in, home base. At saka yan na po talaga ngayon eh. Yan na yung panahon, yan ang trend ngayon, yan ang panahon natin ngayon eh. Hindi mo, imagine niyo pag walang internet sa mundo ngayon. Di ba? So, ibig sabihin, yan yung mundo natin ngayon. Internet world talaga. So, yun naman ang maganda sa negosyo natin kasi nga, home base naman talaga siya. Pwede natin gawin sa internet. So, kaya, that is really, the best talaga as in. So again, passionate and of course yung purpose niyo po, no? So next po natin ay enthusiasm. Okay? Next letter E, enthusiasm. Ito sa mga training din, lagi niyo madadinig po yan, na dapat be excited. Dapat excited ka. Walang sasali sa taong hindi excited. Bakit po ako nahirapan magpa-pay-in? O baka naman kasi pag nagpe-present ka, baka you sounds like lugi. Di ba? Hindi dapat lalagyan mo ng excitement yung bawat salitang lalabas sa iyong mga labi. Ayan. Dapat may excitement talaga doon. Kasi nga, in every word, there's power. Nakakaroon siya ng power depende sa kung sino ang nag-release ng salita na yan. Diba? Depende sa nagsasabi ng word na yan. Nasa sa tao yan eh. Kung paano mo bibigyan ng buhay yung salita. Nagchachabi ka, Sam. Nagchachabi ako. Ate Nay? Sabi ka daw, man. Nagchachabi ako. Sabi ka daw. Nagchachabi na. Nagsasabi ka. Nagchachabi ka. Oo nga, nagchachabi Kala na. namin kami may problema eh. Ah, Nagsasabi ka, mentor. ayan. Nagsasabi ka, mentor. Mentor, Garcinia.
Okay. Nakakalimutan ko kasi yung Garcia eh. Ayan. So, tawag dito. Tuloy natin ha. So, ibig sabihin, Yan, okay na. okay na ba? Hindi na ako naglalag. Ay, nananawagan po tayo sa Converge. Medyo okay na. Malapit na dumating yung dito, Ako, yung China company, no? Yari kayo. converge kayo. Converge kami po. 1,600, magkano to? 1,625 per month namin. Samantalang yung darating na bagong China company na yon, Ilan na MB nyo, men? 25 Mbps kami, 25 20. sa amin. Pero mabagal pa din, di ba? 200 Mbps ata tayo. Yung sa dito, 200 Mbps, Mabilis. tapos 1.2 lang yata o 1.3. 200 Mbps yun, yung sa China. Oh, tapos magkano lang? 1.2 yata. Mura lang yung darating ata, mura lang. Pero Grabe. 200 Mbps. Kaya sakto lilipat talaga kami doon. Computer shop noon. Oo, Oo. sa March. Sa March lilipat kami doon. Oo March nga kasi Kaya yata lang, ang launching. syempre, ang taas ata ng radiation nun, I think. 200 kasi. Naka 5G kasi siya, 5G. Ang malapit kasi doon, Okay. ang malapit doon sa 5G, 5G talaga 5G. yun. Yung bang ipipindutin mo pa lang yung send, nakasend na. Ganun kalupit. Ganun kalupit yung 5G. Yung pipindutin mo pa lang yung send, 'di ba? Mag-i-email ka. Ano yun? Hindi mababawi yun. Pigilan mo. Mahirap yun. Oo. Parang telepathy yun. Niisip mo pa lang na send na. Ang lapit no? 5G, no? Iniisip mo pa lang na send Predictive na. texting. Oo. Parang siyempre, nag-IBP ka na, natatranslate mo na yung naiisip mo sa kanila. Oo. Predictive texting. Oo, ang galing nun. Yun ang malupit na Advance na technology, agad. no? Kaya nga bumili Oo. na kayo ng scalar. Yun lang ang sagot sa 5G scalar. Oo nga, no? Oo, Panlaban Malakas sa na talaga radiation. yun, eh. Oo, sobra radiation ng 5G. Kaya lang wala pa daw vulkan na naputo kaya wala pang scalar sa office. Oo nga, no? Nag-aantay pa pala. Oo. Naubusan ng Kaya stocks, pala eh. nawala na stocks, no? Mm. Ayun. Go. Commercial break natin. Ayan. So again, tayo, no? Enthusiasm, excited lang. Hindi pwedeng, especially, ganito siya. Guys, halimbawa, ikaw ay nakaranas ng discouragement. Halimbawa, sabihin nating na Indian ka pa, online na nga lang na Indian ka pa, mga ganun, no? Hindi na nga sila magbabiyahe eh. Na Indian pa, 'di ba? Mayroon kasing ganun eh. Akala ko ba naman Pilipino ka, Indiano ka pala. Nangyari daw kay Mentor Armida, 'di ba? Mag-online ka na nga Tatawa. lang eh, 'di ba? Ako, Mentor, eh. May karanasan ka rin ganun? Opo, mentor eh. Online na nga lang na Mentor, ano? Online Parang, Sin zone. pupuntahan mo yung tao sa kahit anong mangyari. Excited ka always. That's right. Yun, no? Yan, no? Deadma or offline agad or sin zone. So, kasi ako kasi nakakaranas din naman ako ng mga down moments. Siyempre, normal naman tayong tao eh. So, pag normal kang tao kasi, makakaranas ka ng ups and downs talaga. Normal kasi yon. Ngayon, ang challenging kasi, what if you are down? How can you become so excited? Paano ka maging excited kung down ka? Alam mo gano'n? Subukan mong malungkot ka, tapos malungkot ka, tapos subukan mo maging masaya. Di ba parang ang hirap? Di ba parang ang hirap nun? Pero alam nyo ba ang technique? Alam nyo ang technique? Ang technique po ganito. Halimbawa, nakaranas ka ngayon. Kasi ano naman yan eh, hindi mo yan, unpredictable naman kasi yan. Unpredictable yung mga down moments. Hindi mo alam kung kailan ka madadown. Tama? Hindi mo kailan ka ma-reject. Hindi mo kailan ka ma-Indian. Hindi mo alam kung kailan ka basta hindi mo kailan alam minsan kung kailan ka madadown. Yung down feelings o down moments mo. Ngayon, ang challenge, meron kang pepresenta ng business. Alam ka namang mag-present ka ng sobrang, okay naman, i-cancel mo na lang, di ba? Down ako cancel ko na lang. Yung pala, Jade pala yung prospect na yon, di ba? Tapos dahil down ka, hindi mo na in-IBP. Di ba? Kasi down ako I don't feel well now, di ba? I'm feeling down, di ba? Ganon. So, ika-cancel mo na lang o kaya naman,
Ikaw na mismo yung, alam mo yung ganon, eh, malay mo, yan na talaga yung tao na hinahanap mo. Yan na pala yung agila mo. Yan na pala yung alas mo. So ngayon, ano ang pwede natin gawin? What is the technique? Para suddenly, in an instant, in just a snap, magbago ang mood mo. Magbago ang mood mo. Simple lang po. Okay? Ito ay ginagamit ng mga speakers sa law of attraction. Halimbawa, if you feel down at gusto mo na mabago yung mood mo, mag-isip ka kaagad ng bagay na magiging masaya ka. Ano ba yung bagay na magiging masaya ka pag inisip mo? Yun ang isipin mo dapat. Sa sandaling ikaw ay mayroong down moment. So down moment ka, no? Eh kailangan mo mag-present. Paano ma-change yung mood mo? Kasi kahit pag hindi mo kasi na-change yung mood mo at pinilit mo lang mag-present, ramdam ng kausap mo na parang wala kang gana. Alam mo yung gano'n? Ramdam ng, kasi ang tao, tayo kasing tao, malakas ang ano natin eh, malakas yung emotional energy kung tawagin. Di ba? Kaya mong malaman sa tao na ito ba ay, alam mo yun, ito ba ay nagsasabi ng totoo, ito ba ay hinahype lang ako, di ba? Ito ba ay ganito, ganyan. So, ibig sabihin, para ang lumabas sa'yo na aura mo ay maganda, nag-change ka na ng mood. So, the best mong gagawin dapat, mag-isip ka. Change your thoughts. The moment na change mo yung thoughts mo, it will change your feelings. Feelings are connected to the thoughts. If you think negative thoughts, you will feel negative. But if you think positive thoughts, you will feel so positive. Napakahirap makaramdam ng positive kung ang iniisip mo negative. Nasubukan nyo na ba yon? Mahirap. Hindi siya pwedeng, hindi magtutugma. Kapag ang iniisip mo positive, ang maramdaman mo positive. Pag iniisip mo negative, maramdaman mo negative. Pag iniisip mo positive, hindi ka makakaramdam na negative. Kasi nga, yung feelings ng tao, that is the product of the thoughts. Yun pala ang product ng thoughts. Yan, umattend ako ng training yan eh, si T. Harv Eker. T. Harv Eker is the one of the famous authors din po siya sa US. Siya yung author ng Millionaire's Mind na book, si T. Harv Eker. Ang tinuro niya sa amin doon, sa loob ng 3 araw, grabe 3 days yun, ang mahal nung seminar fee, 3 days, 2 nights, sa sobrang laking, para ka na sa Araneta. Yun yung venue ng seminar namin. 3 days, 2 nights, grabe, nasa $3,000 yata yun yung binayadan namin. Pero ang tinuro niya lang ito. Pero very intensive kasi yun, 3 days eh. Pakisulat nyo po dyan. Kasama ko mga TFAR. Sulat nyo po TFAR. T-F-A-R. Ano yung TFAR? I-type natin ha. Yan. TFAR. Sa loob ng 3 araw naming intensive na seminar sa kanya, yan ang pinaka-genes, kumbaga. Yan ang pinaka-laman, pinaka-summary. Ano yung TFAR na yan? Your thoughts will lead to your feelings will lead to your actions, and your actions will create results. Yan ang tawag dyan ay the process of manifestation. Process of manifestation. Paano nagkaroon ng resulta? Paano nangyari to? Babalikan mo yung, ano ba yung ginawa mo? Bakit wala pa rin akong downline? Ano ba yung ginagawa mo? Ayan. Ngayon, huwag ka lang mag-focus sa ginagawa. Kasi maraming tao, binabago nilang ginagawa nila, pero bakit pares pa rin ang resulta? Nag-join na sa networking, nag-join na sa atin, ma-attend naman sila ng training, gumaganyan, no? Pero bakit hindi pa rin nila nakukuha yung gusto nila? Kasi nga, hindi yun, ang action, hindi yan ang ugat. Punta ka pa sa next, yung feelings. Feelings, nagkikreate ng action. Pag masaya ka, masaya ang ginagawa mo. Pag malungkot ka, malungkot ginagawa mo. Malungkot ang gesture ng katawan mo. Tama, di ba? Connected siya, di ba? Yung nararamdaman mo, connected sa ginagawa mo.
Connected yan. Hindi siya pwedeng maging contradict. Kasi connected talaga siya. Ang action galing sa feelings. Okay? Ngayon, ang feelings galing sa thoughts. Alright? Kaya pala, thoughts, feelings, action, result. Yan yung process of manifestation. So, ano ang pinaka-importante sa lahat ng yan? Hindi yung result. Hindi yung action. Hindi yung F, feelings, kundi yung thoughts. Ano ba yung iniisip natin? Tama? So, ibig sabihin, ganun din sa, sa ginagawa natin ngayon. Kung gusto mong mabago ang iyong result, babaguhin natin talaga yung ating thoughts. Very, very important yun. Yung mindset natin, mabago talaga. Kasi dapat, pag naka-align na yan, dire-diretso na yan. Automatic na magmamanifest yung result na gusto mo. Kasi naka-align na ang lahat. You have the proper mindset. Naniniwala ka na deserve mo talaga yung gusto mong success. Deserve mo yan. Kasi dapat, kaya nga 'di ba, sinasabi ni Press palagi, it is finished. Ibig sabihin, sa thoughts pa lang, finish na. Sa isip mo pa lang, tapos na. Kaya mo siya gagawin. Ibig sabihin, wag kang gagawa ng isang bagay na hindi pa tapos sa utak mo. Kasi hindi mo lang siya matatapos. Dahil nga hindi pa siya tapos sa utak mo. Pero kapag yan ay tapos na sa utak mo, na ginagawa mo siya ngayon, you are undergoing the process, alam mo sa sarili mo, na matatapos ka, makakarating ka sa finish line mo. Tama? Kasi nga, dinadaanan mo na yung dapat mong daanan. Alright? So yan po yan. T4. So again, excited always. Kahit if you feel down, think of the things na nakakapagpasaya sa iyo. Kayo na yun. Kayo naman kasi nakakaalam kung ano yung bagay na nagpapasaya sa iyo eh. Pag inisip mo ba si anak mo, nagiging masaya ka ba? Ay di yun ang isipin mo. Pag malungkot ka ha, every time na malungkot ka, every time na down ka, mag-isip ka ng bagay na makakapagpasaya sa iyo. Halimbawa, si Mentor Mark, malungkot. Isipin niya lang si Harriet, wala na, tapos ang laban. Hyper na ulit. Ganun lang. Halimbawa, na-Indian siya, grabe ka, ang layo ng drive ko. Tapos, alam mo yung gano'n, yung magde-deliver ka na lang ng product, tapos, ay mali po, hindi po yan ang order ko. Akala ko po kasi yung ibang barley, ayaw ko po ng, halimbawa, ayaw ko po ng amazing barley. Gusto ko po ng barley ng, gano'n. Diba? Ay, akala ko po kasi 500 pesos lang eh. Hindi po, member price po yun. SRP po ito, 1,000. Sorry po, hindi ko po kukunin. Wala po akong 1,000. 500 lang po yung pera ko. Ay, grabe naman po kayo, di ba? Parang gano'n. Layo po ng binahe ko, tapos, di ba, 500. Diba? Alam mo gano'n? So, you will feel down kasi hindi bumili, ganyan-ganyan. Parang ang hirap no, di ba? Down ka, ganyan. Tapos, may kasunod kang kakausapin. Siyempre, pag client kasi kausap mo, especially pag prospect mo yan, ganyan, dapat yung energy mo mataas. Dapat excited ka. Ngayon, paano ka maging excited kung yung huli mong kausap, down ka? O, isipin mo ngayon si Harriet. Di masaya ka na ulit, di ba? Ganun lang siya. Basta iisipin mo yung bagay na magpapasaya sa'yo para mabago mo yung mood mo. Importante kasi, dyan gifted si Tony Robbins. Si Tony Robbins gifted dyan. Ang lupit ni Tony Robbins. Kayang-kaya niyang baguhin ang mood ng tao in an instant. Yung halimbawa, magpapakamatay na yung tao na to, on the spot, kaya niyang pasayahin yan. Ganun kalupit yun. Pero ang technique niya, baguhin niya lang yung yung patterns kung tawagin, yung pattern ng thinking mo. I-break niya yung pattern mo. Ganun siya kalupit. So, effective talaga siya kasi nga, yun nga kasi yun, process of manifestation kasi yan. So kapag kumbaga yung utak natin, dito nag-i-start ang lahat. Kasi nga, lahat ng mga cells ng katawan natin, ang nagdi-dictate dito yung brain, yung thoughts. So yun pala ang pinaka-master. Diba? Yung thoughts natin, yan yung pinaka-master. So pag binago mo yung thoughts mo, mababago ngayon yung pakiramdam mo, mababago yung actions mo, mababago results mo. So ganun siya, no? Ayan. So next po, letter R, results-oriented. Result-oriented ka o result-oriented. Dito naman, I'd like to acknowledge yung wife ko po. Si Rich kasi, wala siyang pakialam. Ang gusto niya, resulta. Hindi ka pwede mag-excuse, kasi ganito. Hindi ka pwede mag-justify.
Ay, kasi ganito, kasi ganyan, kasi ganito. Wala siyang pakialam diyan. Ang gusto niya resulta. Yun lang. Alam mo yung ganon? Na pag inanalyze mo, may point din talaga eh. Kasi minsan, tayo mga tao, especially sa mga S, no? Kasi nga S nga rin ako. Minsan nga kasi, sobrang justification na lang natin. Bakit hindi natin nakuha? Bakit hindi natin na target, na hit yung goal natin, ganyan. So, justify na natin sarili natin. Ganito, ganyan, di ba? Nagiging, excuse na lang natin yon. Pero kapag ka tayo ay result-oriented, hindi mo kasi tatanggapin yung mga excuse eh. O bakit hindi ka naging, halimbawa, ang goal mo, yung simpleng mag-just pour ka o mag-give me 5 ka, tapos hindi mo na-hit. Ano yung ganon? So, paano mo harapin yon? Ngayon, kapag result-oriented ka, parang hindi mo hayaan na hindi mo ma-hit talaga. Kasi nga, ang nakafocus ka dun sa result na gusto mo mangyari eh. Diba? Na kahit ano pang pagdaanan mo, ano pa yung process na gagawin mo, ang mahalaga yung resulta mo. Result matters talaga. Kaya kaya minsan minsan kasi 'di ba, tayo kasi minsan may mga tao na hangang-hanga tayo minsan kapag ka mga especially yung matatalino sa school, magagaling magsalita, ganyan-ganyan. Tapos halimbawa ganito na lang, best example na lang. Itong tao na to, sobrang galing. As in magaling sa halimaw sa Inglesan, talented in everything, lahat na nasa kanya na. Pero magkano lang yung sahod niya sa trabaho niya? Samantalang itong tao na to, hindi magaling magsalita, hindi marunong mag-English, di ba? Kumbaga, halos hindi pa nga marunong magbasa at magsulat, pero ang kinikita, 100,000 pataas. Pero itong tao na to, magkano lang kinikita? Yung tao na sobrang galing, magkano lang kinikita? 20,000, 30,000. So, anong point dito? Result matters. Di ba? Na, oo nga, eto nga, ang galing-galing natin dito sa ganito. Mas okay na to kasi yung resulta kasi. Result speaks talaga sa totoo lang. Kasi minsan may mga magtutok sa atin, IBP. Mas magaling pa ako mag-IBP dyan. Mas magaling pa ako dyan. Kasi minsan may mga speaker tayo, hindi magaling sa Inglesan, hindi magaling sa presentation. Pero may kinikita, malaki na. Tapos minsan, pag pakiramdam mo sa sarili mo, mas magaling ako dyan. Di ba? So, ibig sabihin, di dapat, mas may encourage ka dapat na, nakaya niya nga, hindi nga siya magaling eh. Ano yung gano'n? Di mas kayang-kaya ko. Kasi mas magaling ako dyan eh. Parang gano'n, no? So again, iba kasi ang resulta. Pag may result ka na gano'n, talagang that speaks talaga. Kaya wag mong hayaan na hindi ka magka-resulta dito. And having result, hindi ibig sabihin na malaking result. It starts from you. Kumbaga, mentor, wala pa ako nagiging downline. Paano ba yan? Anong pwede ko sabing result? Ang pwede mo maging result ay yung learnings mo. Natututo ka na. Na-overcome mo yung fear mo, na-overcome mo na yung, alam mo yun, yung self-esteem mo, tumataas na, yung confidence mo, tumataas na, may natututunan kang bago. Sa totoo lamang, you versus other people na kagaya mo, tapos sila minsan kakantsawan ka, wala namang nangyayari sa dyan. Di ba? Ganon. Ilang buwan ka na dyan, ilang taon ka na dyan. Hindi lang nila alam niyo po ba yung Chinese bamboo? Ang Chinese bamboo po sa Tagalog, yun po yung kawayan ng mga Chinese. Chinese bamboo. Kawayan ng Chinese eh. Basta Chinese bamboo yun, ha? Kawayan po, di ba, ang bamboo? Ang Chinese bamboo ka kasi, ilang taon bago sumibol, kumbaga, bago mag-grow yung bamboo tree, kung tawagin. Ilang taon. Nakatago lang yan sila. Halimbawa, mayroon ditong sprout, parang gano'n. Maliit lang na ganyan. Tapos parang ilang taon na, ganyan pa rin siya. Maliit pa lang din. Kawayang Chino. Galing ni Ate May. Yan talaga mga galing sa translation si Ate Maylin. Di ba? Mga ilang taon na yan. Abutin pa yan ng 5 years, 7 years, or kahit 8 years. Na ang liit lang nila. Hindi mo nakikita na. Tapos ang malapit doon, diligan mo.
Siguro sasabihin sa'yo ng kapitbahay mo, parang ewan yun, no? Ano yun? Ilang taon na diligan. Yung pala, Chinese bamboo pala yung tinanim mo. Ang malapit kasi ng Chinese bamboo, kahit i-search mo yan, if I'm not mistaken, nasa 8 years. The moment na natapos, tawag yun gestation period eh. Pag natapos yung gestation period niya, pag yan ay umusbong na, unstoppable na yan. Sobrang taas niyan. Na kahit anong hangin, hindi siya kaya, sasayaw lang siya, gaganyan lang siya. Hindi siya matutumba. Bakit? All those years, kaya pala siya, hindi mo nakikita na umaangat siya, nag-grow siya, lumalalim pala na lumalalim yung ugat niya. Ang Chinese bamboo, kung gaano siya kataas sa above the ground, ganun din kataas yung foundation niya. Kaya kahit anong hangin yan, sasayaw lang siya. Ganun pala. Mentor, ang tagal ko magkaresulta. Okay lang yan, inuugat ka kasi. Nagpapalalim ka ng ugat mo. Nagpapalalim ka ng ugat mo. Kasi darating yung araw, darating yung malaki mong break, malaki mong grupo, malaki mong, alam mo yung ganon, yung hinihintay mong break, prepared ka na. Hindi ka magbe-break. Alam mo yung ganon? Kasi what if, gusto mo agad-agad, gusto mo agad, parang blast ka agad ang team mo. Alam mo yung ganon? O sige nga, binigyan ka, mawala din lahat yan. Kasi hindi ka pa prepared eh. Ganun lang siya. So, ibig sabihin, si God kasi ay hindi siya, parang sa mga anak kasi yan. Ito si Liam, 6 years old, magsa 7 years old. May kotse kami. Pwede ko ba siyang ipa-drive na kaagad? O, kotse mo rin naman yan. Anak kita, sa'yo yan. Sige, drive mo. Pwede ko na ba siyang hayaan na mag-drive? Di ba hindi? Kasi hindi pa siya prepared. So, ganun din pala sa atin. Si God, hindi siya magbibigay ng, sa ating mga tao, sa mga anak niya, hindi siya magbibigay ng something na alam niyang hindi pa natin kaya. Oh, di ba? So, kaya ibig sabihin, ipakita mo kay God na prepare ka na. Lord, prepared na ako. Di ba? Diba? Parang, sige, paano mo mapatunayan na prepared ka na? Nandun ba yung tamang patience mo? O baka konting ano lang, nagiging impatience ka na. Di ba? Baka konting ano lang, tumataas na kagad yung presyon mo, na high blood ka. May isa ka palang, wala ka, alam hindi mo downline, customer pa lang napasaway, hindi mo na ma-handle. Alam mo yan, customer pa lang yun hindi mo pa downline yun. Kasi may mga customer kasi na, iba, di ba? Negative mag-isip din, very skeptic din. Baka customer pa lang yan, hindi pa ka downline yan na kumbaga mahirap i-handle pero hindi mo ma-handle. So, ibig sabihin, doon pa lang, pinapakita na ni Lord sa atin na kung talagang prepared na tayo. So, I hope na tayo ay prepared doon. No? So, again, result-oriented. Letter S, synergize. Learn to synergize. Walang yumaman sa gantong business na mag-isa lang. Ang problema kasi sa atin minsan, siyempre, yun nga, may pride tayo na parang feeling mo, kaya mo lahat. Yan ang problema. Diba? Na kailangan mo mag-ask ng help, ayaw mo mag-ask ng help. Tapos, hintayin mo pa na ikaw yung tanungin ng mentor. Diba? Ikaw yung, alam mo yung ganun? Mas maganda kasi na ikaw yung may initiative na mag-ask ng tulong, mag-ask ng assistance, mag-ask ng ganito, ganyan, kaysa doon sa maging passive creature ka. Pag sinabi kasi natin passive creature or passive member, naghihintay na lang kung ano yung darating. Hindi pwedeng ganoon, di ba? Hindi naman tayo yung sinabi natin kanina na people watch things to happen, yung pinapanood mo na lang. Dapat ikaw yung people na you are making things happen. Di ba? Ikaw yung may control, ikaw yung driver ng kotse mo. So, learn to synergize. Pag sinabi kasing synergize, makikipag-cooperate ka. May cooperation. Okay? Walang competition. Do not think of other mentors na kakompetensya mo sila. Wag. Ang tanging kakompetensya mo dito, yung previous na ikaw. Ano ka ba dati? Ano ka yesterday? Ano ka last year? Yan yung kalaban mo. Dapat mag-grow ka pa.
Di ba? Kumbaga parang kung ano na-achieve mo, dapat lampasan mo yan. Sarili mo yan. Kumbaga, kailangan mag-grow ka as time goes by. Hindi pwedeng ma-stuck ka lang. Kaya nga, di ba, sinasabi lagi ni BP na set unlimited goals. Kasi minsan, kapag yung goal mo, na-hit mo na, at limited lang yung goal mo, nakalimit ka na doon, eh ayaw mo na mag-hit ng ibang goal. Di ba? Kaya nga sa atin po, ang ating pong ranking, di ba, hanggang Crown Alpha Mentor. At tingnan nyo naman, pag naging Crown Alpha Mentor ka, gaano katindi yung magiging reward sa'yo. Di ba? So, ibig sabihin, ngayon pa lang, marami ka ng, kumbaga sa ano malayo talaga. Yung career path na tinatawag. Eh sa ibang mga tao, nakakapagtiis ng 10 years, 20 years sa career nila, sa trabaho nila. After that, magretiro, wala na nga. Wala na pira. Sa atin, tinan nyo po, kahit pa sabihin natin 10 years pa tayo abutin dito, sabihin natin 10 years pa, bago tayo maging Crown Alpha Mentor, eh, kamusta naman? Eh si Mentor May, Blue Diamond pa lang, magkano nang kinikita? Blue Diamond, 1 million per week na. Diba? Eh kahit sabihin natin, wag na yung Crown Alpha Mentor, kahit Blue Diamond na lang din. After 10 years, 1 million per week, 4 million per month. Diba? Okay na yun. Ngayon, ang problema dyan minsan, kapag ka nainip tayo, mainipin ba? Samantalang 20 years nga tayo sa trabaho, or more than that, hindi tayo nainip. Dito, wag nating papaganahin yun nga, nagiging mainipin tayo. Hindi pwedeng ganun. So, learn to synergize. Bakit ba yung Blast? Sobrang sila ang nagiging top 1. Top 1 si Mentor May kasi siya yung pinaka-grand mentor ng Blast. Diba? At saka, sa top 20 or 30 ng buong IAM, majority ng top doon, under ng team nila. Bakit man nangyari yun? Kasi may synergize. Mayroong cooperation, nagtutulungan ng lahat. May teamwork. Kaya nga teamwork makes the dream work. So, ibig sabihin, kasi sanay tayo ng nasa employment world na solo ka lang. Alam mo yung ganon? Dito hindi ganon. Dito, team player ka. May cooperation. Na kung may idea ka, huwag ka mahiya, mag-share ka. Kung may idea ka. Kasi partners tayo dito eh. Learn to cooperate, learn to synergize with other mentors. Diba po? Nang malapit sa IAM, one big family. Wala dito yung parang cross-lining na, ay, hindi kita kagrupo. Hindi tayo mag-usap. Sa ibang company, ganun. Pag hindi ka kagrupo, wala na. Tropa-tropa lang sa labas yan, pero pagdating sa negosyo, wala yan sila. Hindi yan sila pwedeng mag-combine. Eh, sa atin hindi eh. Di ba? Sa atin, one big family yung IAM Worldwide. Walang cross-lining na ganun. Kasi nga, napapractice natin yung synergism na tinatawag. Okay? Kaya mas nagiging powerful. Parang yung kabayo, isang kabayo, kaya niyang hilahin yung ganitong bigat, doblehin mo yung kabayo, yung doble nilang kayang hilahin, hindi lang basta doble, triple pa. Kasi mas nagiging powerful sila pag combine. Kaya nga 'di ba, if there are 2 or 3 gathered in my name, I will be in their midst. Sabi ni God sa atin. Ibig sabihin, may power talaga yung team. 'Di ba? Kaya nga ultimo yung Diyos natin, team sila eh. 3-in-1 yung Diyos natin eh. 'Di ba? Yung grupo niya, disciples niya 12. So team din nila 'yon. So importante kasi yung team. Walang yumaman na tao na mag-isa lang. Walang nagtagumpay na mag-isa lang. Kahit pa si Senator Manny Pacquiao, hindi kayang mag-champion yan kung mag-isa lang siya. Wala siyang coach, imposibleng mag-champion yan kung mag-isa lang siya. Wala siyang team Pacquiao, imposible yun. Bakit siya naging champion? Kasi marami siyang kasama. Team sila. Alright? So, synergize. Letter A po, act. Act in spite of fear or doubt. Normal naman sa atin magkaroon ng fear or doubt. Pero ano kailangan natin gawin? Act. Take action. Act. Ito, isa rin sa natutunan ko yan kay T. Harv Eker. Sabi niya, act in spite of fear. Act in spite of doubt. Act in spite of challenges. Act in spite of yung mga circumstances na sa tingin mo out of your control. Di ba?
Pag na-indyan ka, invite. Act pa rin. Di ba? Pag na-reject ka, act pa rin. Kahit anong sitwasyon mo, alam mo yung gano'n? Hahataw pa din. Di ba? Yun nga yung pagiging unstoppable natin. So, act in spite of fear or doubt. Letter M, last letter. Be a man of mission. Or mission. Letter M. Kapag alam mo na mayroon kang mission dito sa mundong ibabaw, magkakaroon ka ng direksyon. Okay? Kaya nga 'di ba, yung mission, hindi pwedeng mission lang, dapat may vision din. Mission and vision 'yan eh. Kasi yan yung magbibigay sa ng direksyon. O ngayon, tayo po ay may mission. Ang mission po natin bilang mga agent of hope. Yung nga pong health, opportunity, prosperity for everyone. Agent ng pag-asa. Tama? So, sa madaling sabi, yan ang ating gagampanang tungkulin. Yan yung purpose natin, nandyan. Sa pagiging agent of hope. So, we will never stop sharing kahit may mga taong may encounter tayo na ayaw. Tama po ba? So, kaya, from ordinary, magiging extraordinary ka. From normal, tama? Magiging abnormal tayo. Di ba? Okay lang kasi ang abnormal kasi ay ito yun, 5% of the world's population. You know, mission along nation. Okay? At believe, maniwala ka na ikaw ay you can bring out the superhero in you. Kasi yung acronym niyan, nung diniscuss ko sa inyo, ay ano, Super Sam. yan, diba? Yan ang acronym niyan. Bakit ba tinawag na Super Sam? O, yan kasi yan. Na tayo ay hindi tayo mapigilan, kahit pa 11 kami magkakapatid, ilang taon na ako sa gantong industriya, wala pa rin. Awa ng Diyos ngayon, yung dalawang bunso kong, sumunod pa sa akin yun ha, yung dalawang bunso ko yun, nagsabi na sila ay hahataw na rin daw. Yung isang kapatid ko, tinulungan ko magkaroon ng Jade account. Yung isa naman, Gold account. Naka-Jade ka na, naka-Gold ka na, ayaw mo pang gawin. Di ba? Tapos, ano pang pruweba gusto mo? Ay, ang kuya mo nga, yan ang kabuhayan. Ito, lagi namin sinasabi, hindi natin to bread and butter. Ito ay buffet natin. Okay, isa po yan sa mga napakagandang mapalitan na mindset. Kasi pag ang mindset natin, bread and butter, limited lang yon. Bakit limited? Kasi bread and butter lang eh. Wala ka ibang choice. Tinapay lang at butter yun eh. Yan ang karaniwan sa mga empleyado. Ito kasi ang bread and butter ko, kaya pag nawala to, wala, napatay na. Pag sinabi nating buffet, ay marami kang choices. Pag buffet yan, yung ayaw mo na, pero marami pa. Alam mo yung gano'n? yung busog na busog ka na, pero marami ka pang pagkain. Buffet tawag doon. Unlimited. Yan. So, ang mindset natin, pag nasa ganito kang negosyo, buffet mo to. Yan. Unlimited. Hindi to basta bread and butter mo lang. Tama? So, ibig sabihin, maniwala ka din na lahat naman kasi tayo, sabi nga, individually, lahat tayo, there's greatness in us. There's hero in us. Diba tayo mga tao, sobrang fanatic tayo sa mga superhero movies, diba? Mga Superman, mga Marvel, lahat ng yan, diba? Lahat tayo fanatic sa mga yan. Kasi parang ang sarap panoorin, mga grabe, mga supernatural na ginagawa nila, superheroes, diba? Samantalang tayo po bilang tao, God put the seed of greatness in us all. Sa ating lahat. May seed of greatness tayo. Only if we want to unleash it. Kung gusto mo lang siyang ilabas. Kaya nga, di ba tayo, isa sa purpose na ginagawa natin para ilabas natin ang galing ng bawat isa. Kaya nga, di ba, mapupush natin sila na sila ay
mag-shine, di ba? Lumabas yung kanilang galing, kumbaga. Yun yung ginagawa natin. Di ba po? So, ngayon, I will go to the medyo technical side na po. Ito po yung normally na ginagawa natin sa ating team. Nilalatagan natin ng one-on-one leadership program. Ito po yan. Share lang ako ng screen ha. Yan, kita nyo po. Alright, so ito, share ko po sa inyo. Dream Team One-on-One Leadership Program. Ito ay especially sa mga bago. It's more on technical part of the business. Pero it's really important also, no? Na dito po, nire-reiterate natin na kailangan maintindihan talaga nila ng lubusan yung ESBI. Okay? Bilang ikaw ay ganap na isang I am worldwide entrepreneur, dapat naiintindihan at napapaliwanag mo rito. Ano ba yung ESBI na yan? Kasi alam mo ba, ako kasi nung naintindihan ko to, talagang kumbaga, tinanim ko na sa utak ko na very soon kagad ako eh. Kaya nga nung ako ay unang na-involve sa ganitong business, 6 months after, iniwan ko talaga yung trabaho ko sa Singapore. Kasi doon ko na-realize na kahit tumagal ako, walang kwenta. Maraming hindi ko makukuha ang mga pangarap ko. Tatanda lang ako dito. Magsusurvive lang ako, parang gano'n. Yun yung na-realize ko talaga. So, importanteng maintindihan natin to. Empleyado, self-employed, business, and investor. And at the end of the day, kahit pa, ako kasi mataas din naman naging sahod ko sa Singapore kasi retail manager din naman ako doon. Pero, yun nga eh, kumbaga, hindi pa rin siya yung talagang yung pangarap mo, kumbaga, na buhay. Kasi meron kang pera, pero wala kang oras, di ba? Wala ka ring ibig sabihin, toxic yung workplace mo, edi magiging unhealthy ka. So hindi balance eh. Kaya ako nagustuhan din yung ganitong business kasi it talks about the health, di ba? It talks about the financial freedom at yung time freedom nga. Yun ang kagandahan nun. Kaya importante yung mapaliwanag natin na maayos to. ESBI. Kapag ka nasa letter E ka, nasa letter S ka, ikaw yung taong kumikita lamang ng linear income, no work, no pay. 95% of the world's population napabilang dito. Pero 5% lamang ng wealth in the whole world ang pinaghahatian. Di ba? Samantalang nasa right side ang mayroong leverage or residual income na konti lang ang naghahati nito. 5% of the world's population. May tao palang kumikita ng 1 milyon isang araw. 1 milyon isang oras. 1 milyon isang minuto. Pero bakit maraming tao nagtitiis? Magkano lang ang sahod sa isang buwan? 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 na marami pang deduction. Tama? Kasi maraming tao na-train lang talaga. Na-train lang na maging mediocre. Na-train na lang na maging doon lang. Maging limited lang sila. So, kaya pag ikaw ay nasa mundo ng B at I, magiging malaya ka talaga. You can explore the beauty of the world. Diba? Mundo ng entrepreneurship. Yan, no? Business owner at investor. At ang good news kasi dito, nasa letter B, yung negosyo natin. Ang Jollibee, pinakamataas na branch nila, Monumento, nasa 300,000 per month. Neto na yon. Samantalang sa I Am Worldwide, 300,000, isang linggo, napakaraming kumikita. 300,000 per week. Di ba? O si Mentor Me nga, 1 million na eh, per week. O. Hindi mo siseryosohin? Yun yung negosyo natin. Ang negosyo natin, kaya kumita ng 1 million per week. In 3 years time nga lang eh. Tapos hindi natin siseryosohin. So it's more on, kasi nga, the more you know, the more you will earn. More learning, di ba? More learning, more earnings. Kasi the more na maintindihan mo to, the more mo ma-realize na, hala, ang dami ko palang nami-miss out, di ba? Pag hindi ko sinahataw yung business. Kasi napakalaki ng mundo na ginagawa natin sa gantong negosyo. Ultimo, mga artista nagne-networking na. Bakit? Kasi alam naman talaga nila, sa artista, limitado lang ang income nila. Kung magkano ang usapan sa kontrata, yun lang. Kaya nga may mga artista nagrarally din, di ba, nung nagsara yung ABS.
No work, no pay din. Walang kontrata, walang movie, walang teleserye, walang noontime show, walang kita. Sobrang toxic din yung ginagawa nila. Samantalang sa atin dito, ang trabaho sa umpisa lang. Sabi mo ng 5 taon, trabahuhin mo to. Pero after 5 years, wala ka nang gawin, pero tuloy-tuloy kita mo. Ayaw mo? 100,000 na lang. Sabihin na natin, wag na yung milyon-milyon na yan. Sige, wag na yan. 100,000 na lang. Wag, kahit hindi na sa isang buwan na lang, 100,000. 5 taon mong tatrabahuhin muna. Ang requirement, 5 taon ha, trabahuhin mo to, 5 taon. Pero, kikita ka ng 100,000 after 5 years. Yung 100,000 mo, passive income na yun. Wala ka nang gagawin, pero tuloy-tuloy ang income mo. Di ba? Ay, mas okay na yun kaysa sasabihin natin, ngayon magtrabaho ka, may sahod ka, ganito, ganyan. Di ba? Kaya kailangan maintindihan natin na sa negosyo kasing ganito, magtitiis ka talaga sa umpisa na wala kang malaking income. Wala kang malaking grupo. Di ba? Kaya yung sa YouTube Dreams, na kaya pala wala pa tayong malaking income kasi wala pa tayong malaking grupo. So kaya pala dapat ang priority, create and build and grow yung team. Hindi ka muna maging maging after sa pera. Wag ka mag-isip ng ganun muna. At saka hindi dapat talaga din yung iniisip kasi ang isipin mo dito, yung magpapalaki ng grupo. At kasunod na yon, lumalaki income mo. Pero pag ang iniisip mo, yung pera kaagad, madali ka lang ma-disappoint. Di ba? Pero, kapag iniisip mo, kailangan ko pala magpalaki ng grupo. Eh di, alam mo yun, maraming ang fraternity. Papaluin ka pa. Alam mo ganun? May namamatay pa nga, ang daming nare-recruit. Ang daming sumasali. Alam niyo ba yun? Na maraming fraternity? Alam niyo po yun, di ba? Na marami ding fraternity, may maraming namamatay sa hazing. Libre lang sumali doon. At wala din silang income doon. Sa totoo lang, hindi libre kasi malupit yung bayad. Ang bayad doon, papadel ka. Ang lupit ng bayad, no? Padel. Pwede ba magbayad na lang kahit 1,000 yan? Hindi. Kahit siguro 10,000 ibigay mo. Padel talaga eh. Yun ang kanilang ritual eh. Pero bakit marami pa rin hanggang ngayon kahit marami nang namatay sa hazing? Marami pa rin sumasali. Di ba? Oh. Nasa utak lang kasi din yan. Especially ng mga tao nagre-recruit. Malapit yung mga recruiter nila eh. Matindi mag-mindset. Ha? Kasi kung hindi matindi mag-mindset yan, hindi sila makaka-recruit. Di ba? Payag ka ba? Papaluin ka? Sali ka sa amin, paluin ka namin. Tapos yung ritual na yon, may tendency mamatay ka doon, payag ka? Di ba? May mga taong pumapayag. Sense of belongingness kasi ang isa sa dahilan din kasi ng iba, sense of belongingness. Gusto nila ma-belong. Ang tanong, sa I Am Worldwide, may organisasyon tayo, di ba? Ang organization natin, yung team natin na kini-create. Kaya nga dapat you have to love your members. Kasi ito yung organization natin eh. Kasi ang tao gusto nang mayroon sense of belongingness. Sense of belongingness. Na gusto nila na part sila ng isang community, ng family, ganyan, na makakaramdam sila ng love. Do you feel the love of your mentor? Di ba? Do you feel the love of your business partners? Yun ang malapit. Tandaan po natin to Sa atin po, pag nakarecruit ka ng tao sa atin, natutulungan mo mabago ang buhay. Tama? So bakit hindi mo siya gagawin? Eh yung mga tao nga nagre-recruit para ipadel nila yung mga tao eh. Nagre-recruit para pahirapan eh. Yung iba nga nagre-recruit para maging NPA. Yung iba nga nagre-recruit kasi mga scammer sila, investment scam. Nakakalungkot pero tuloy-tuloy pa rin kaya yan. Marami pang ganyan. Bakit nakaka-recruit yung mga taong ganun? Nasa nagre-recruit kasi yan. Di ba? Yung nagre-recruit kasi, grabe, matinding mindset.
Matinding passion nila. Matindi 'yun. Ayan ang mga kaharian ng opposite na kaharian natin 'yan. So kung kaharian tayo ng kabutihan, dapat mas kumbaga mas agresibo tayo. Kasi alam mo na yung mga tao, nire-recruit mo, 'di ba? Para sa kabutihan na hindi sila mapariwara, 'di ba? So ibig sabihin, yung pag naintindihan mo kasi 'yan, matindi. Hindi ka pwedeng mapigilan. Ganun lang 'yun. Right? So doon sa pinakita natin, especially sa mga bago po ito, tatanong niyo yan sila. O ngayon, naintindihan mo na yung dalawang klase ng income. Yung linear income at residual income or yung active income at passive income. Naintindihan mo ba talaga yon? Kasi dapat mapaunawaan natin sa tao eh. Yung iba kasi, nalaman lang pero hindi naintindihan. Ano daw? Yes, true. Oy, everyone mo. Oo, nasend lang sa akin. Naka-private message ka. Ano yun? si Mark. Hindi ko alam kung ano kwentuhan nyo dyan. Ayan. Sorry men. Ah. Naka-private message si Joy sa akin eh. Sa Okay. akin sinesend. Tapos nag-reply ka dun sa ano. Na everyone ko pala. Kaya pala sabi ko, ano yun? Ayun. So, tawag dito. Ay, Mentor Joy, pasend na lang din po itong link na to sa... Ay, din. Pakisabi na lang, ito na rin yung link natin para sa live class. Para dire-diretso na tayo sa live class natin. Ayan, so, ayan o. Ito, importanteng maintindihan ng tao. Pero, dito ka magtataka. Yung tao, napaintindi mo na yung active income, ito yung no work, no pay. Yung passive income, ito yung kahit wala ka ng work, by pay pa din. Nakakalungkot, may mga tao pa din, gusto pa rin yung linear income or active income. Hindi pa rin nila siseryosohin yung letter B. Kahit pag tinanong mo ay, syempre gusto ko yung passive income. Pero sa totoo lang, iba yung sinasabi nila sa ginagawa nila. Gusto mo nga ng passive income, hindi mo kasi sineryoso yung I am worldwide eh. Alam mo ganon? Ayaw mo na pala ng active income, ayaw mo pala ng linear income. Bakit hindi mo sineryoso yung I am? Ang I am kasi passive income pwedeng ibigay sa iyo eh. Kaya ito po, isa ito sa napakagandang question and answer portion with your new member. Na matutulong nga, kasi nga we are here to educate, di ba, people. So ito, ma-educate natin sila na ano ba yung linear income, ano ba yung residual income, ano ba yung active or passive, na ma-realize nila na ay gusto ko pala ng passive income. So anong kailangan nilang gawin? O seryosohin nila yung I am worldwide, yung ganitong business. Kaya nga sabi ni Robert Q sa akin yan, no, the main reason people struggle financially is because they spent years in school but learn nothing about money. Totoo talaga yun. At ang school kasi natin, na mindset talaga tayo dyan na maging empleyado pagka-graduate. Na kahit business na yung kurso mo, pagka-graduate mo, hindi ka magtatayo ng negosyo. Maghanap ka ng trabaho. Kasi nga, schools are the factory of employees. Pagawaan ng empleyado yan. Diyan tinetraining ang mga tao para maging magaling na empleyado. Kaya pala, naka-mindset din yung karamihan, o pag hindi ka nagtapos ng kolehiyo, pag hindi ka nagtapos ng pag-aaral mo, mahirapan ka umasenso sa buhay. Mahirapan ka ng yumaman, mahirapan ka ganito, ganyan, di ba? Nadjudge na tayo mga tao doon, especially sa Pilipinas, di ba? Samantalang yung kasamahan natin sa networking business natin, hindi nga nakatapos ng kolehiyo, hindi nga nakatapos ng high school, hindi nakatapos ng elementary, pero ang yaman. Ikumpara mo sa cum laude, sa summa cum laude, sa valedictorian, sa dictatorial, magkano lang kita. Ibig sabihin, sa totoong buhay, hindi requirement yun, educational background. Right? So, what is network marketing? Network marketing is a system of moving products from the manufacturer or provider, di ba? Network of users, retailers, and network builders. So especially sa mga bago, dapat maintindihan nila to. Na may tatlong klase ng tao sa networking business. Mga user, mga retailer, mga network builders. Napapiliin natin sila. Okay, papiliin natin sila. So ano nang gusto mo dyan, di ba? Pili sila. Ano ang gusto nila sa tatlo? Kasi pag user ka, ayan they buy products on a regular basis, nagre-repeat purchase sila. Mga retailers naman, ito yung nakakabenta
at nakakapagpa-pay in. Ibig sabihin pala, hindi palibasa nagpa-pay in ka, networker ka na or builder ka na. Ibig sabihin, pag nagpa-pay in ka, tapos yung pay in mo, okay, yung pay in mo, hindi mo natuluan natuluan talaga. Naturuan. Commercial break. Hindi mo naturuan, ha? Ayan. Hindi mo, they train people to create or develop another leader, aiming leverage in the business. Pag hindi mo to nagawa, hindi ka pala builder. Halimbawa, malakas ka mag-recruit, recruit. Ang dami mo na recruit. Pero kahit isa, wala man lang doon gumagalaw. Wala doong marunong. Ang tawag sa'yo, retailer. Hindi ka pala builder nun. So, ibig sabihin, kung gusto mo maging builder ka, naka-recruit ka, close sales, nagkaroon ka ng direct, tapos, at the same time, builds network of leaders. Yan. Makapag-train ka. Yun yung kailangan natin para maging builder. Okay? Ibig sabihin, hindi palibasa, grabe to, ang lakas mag-recruit na to. Ang lupit. Di ba? Pero, hindi pala pwedeng tawagin ding builder yon. Magiging builder lang siya kung natitrain niya yung tao niya, maging leader din. Yun, no? Kasi nga, ito, what is leverage? It is the multiplication of time and effort through others. Leverage is the power to earn more and more while working less and less, either by having people or money working for you. People helping people business. Diba? The ability to multiply yourself, the ability to multiply your time. Na ito nga ang sekreto ng mga mayaman na na-apply nila yung law of leverage. Right? So kaya nga, mas okay na dito sa negosyo natin kasi nakakapagtulungan tayong lahat para magkaroon ng leverage. Hindi nga katulad sa corporate world, traditional business, may leverage nga yung mga mayayaman doon, mga boss. Pero, yung mga tao nila, walang chance na kumita na kagaya nila. Kaya nga ang sabi dyan that is the real pyramiding na tinatawag. Na ang nasa taas lang talagang kikita ng malaki. Corporate pyramiding tawag doon. Yung CEO lang yung kikita ng malaki. Hindi pwedeng yung mga rank and file sa baba ay malampasan or mapantayan yung kita ng CEO. Pero ang CEO, naka-leverage yan. Ang dami ng tinatao. Di ba? So, mas maganda pa rin yung leverage na na-apply mo sa network marketing. Kasi sa network marketing, yung mga taong makakasama mo dito, lahat sila may chance din kumita ng kagaya mong income. Ayan, no? Okay, next tayo. So, ito, syempre, alam na, laging dinidiscuss to sa IBP, di ba? Na avail, use, share, learn, and earn. So, paikot-ikot lang dyan yung sistema ng negosyo natin. Right? So, sabi dito sa system, saves yourself time, effort, and money. So, yun yung sistema natin, no? Paikot-ikot lang doon. Na, sabi nga, do not reinvent the wheel. Kung ano yung proven and tested, yun lang susundin natin. So, there are two types of networker. You do all the presentation and closing. The upline do not train, the downlines does. There is no duplication. No duplication equals no leverage. Alright? So, ibig sabihin, pag ikaw ang lahat, hindi ka nagturo sa downlines mo, ikaw yung number one. O, ikaw yung number one type of networker na ikaw na lahat. Wala kang leverage. Kaya may nabe-burnout. Kaya lang naman may nabe-burnout, ganun eh. Yung wala, siya lang lahat. Kaya siya parang na-burnout na ako, suko na ako, ganun, di ba? Napagod. Number two, you do the presentation for the first level and train your core leaders. The upline trains new members and assists them in presenting the business to their prospects. There is duplication because of training. So, pag may training, may duplication. Kaya, importante ang may training. Hindi pwedeng ma-miss out yan. Na pwede ba mag-recruit na lang kami? Huwag na mag-training. Hindi pwedeng gano'n. Kailangan maging part na ng habit natin yan na may training talaga. Si Senator Manny Pacquiao nga, champion na, nagtitraining pa rin eh. Di ba? So, yan o. There is duplication because of training. So, which type do you want to be? Ayan. So, magandang matanong mo din yung mga bagong member mo. Saan ka ba dyan sa dalawa? Gusto mo ba ikaw lahat? O gusto mo yung ikaw plus meron kang mga kasama na kaya nang gawin yung ginagawa mo? Na leverage ka na. Na duplicate ka na. Diba? Kasi pag sinabi niya sa'yo na gusto ko po yung pangalawa. Di, ibig sabihin, siya mismo gagawin niya to. Na magduduplicate siya.
Ayan, no? So, goal setting, goal plus plan plus action, the result you desire. 20% skills, 80% attitude. So, begin with an end in mind. Be smart. Specific, measurable, attainable, realistic, time-bounded. Yun yung goal natin, no? Kung ano man yung goal natin for this year. Be smart, dapat siya. Alright? So, 99% why. So, pinakamatindi yung why. If you know your why, the how is very, very easy. Pag ang taong gustong-gusto, kahit paano yan kunin, kaya nilang kunin yan. Kasi gusto nila. 100% intention equals 100% result. So, dapat intentional yung pag-achieve natin ng goal. So, mechanism will follow. Alright. So, ito po yung last natin dito. Na ito yung personal commitment na mga, especially sa mga bago yung member. Sample natin, no? Okay, hang on, ha. Sino bang, ayan, si Mentor Maricel. Mentor Maricel, pwede ka? Yes po. Ayan, so sample po natin, ha. Get how much income in 1 month yung gusto nyo po sa I Am Worldwide. 100. Alright, so 100,000 in 1 month. So, in 6 months time, magkano na po ang gusto nyong kitain? 1 million. So, ibig sabihin, kung 1 month, sa isang buwan, gusto nyo ng 100,000 and then in just 6 months, gusto nyo po ng maging 1 million. Yes 6 po. months. Apo. Nasusulat nyo po ba? Pwede nyo pong Yes isulat po. yan, ha? Para meron Opo. tayong evidence. Meron tayong evidence. Ganun eh. Tapos, sa isang taon po, magkano yung gusto mong total kitain? Sa 1 year na, Apo, sa 1 year rin po. 2 million. Alright. So, malinaw po ito, ha? So, yung gusto niyo pong income in 1 month is 100,000 and then pag pumalo na ng 6 months, gusto niyo na ng 1 million at pagkatapos ng 1 year na, gusto niyo na ng 2 million. Alright, ganito. Yun yung get. Ito yung gusto mo makuha, di ba? Ngayon, Yes po. what are you willing to give? Actually, ito kasi galing to kay Napoleon Hill sa Think and Grow Rich. Hindi kasi pwedeng gusto mong kumuha pero wala kang gustong ibigay. Hindi siya mangyayari. Kumbaga parang siya yung law of sowing and reaping. Hindi ka pwedeng mag-reap pag wala kang isosow. So ngayon, ito yung gusto ko. Ano yung taya mo? Parang gano'n, ano? Ano yung gusto mong ibigay? Ano yung willing mong ibigay? So, okay. Ilang oras sa isang araw ang gusto mong ibigay po? Sa isang araw, at least 8 hours. Alright, so parang full-time basis po, no? 8 hours. Yes po. So, Mentor Weng, ha? Ate Weng, sulat mo yan, ha? Monitor ka po ng apply nyo. So, recorded yan, ha? So, sa isang araw, 8 oras po yung ibibigay nyo sa iyong negosyo. Alam naman po natin yung activities kung tawagin. Kumbaga sa alam natin yung ating methods of operations in a daily basis. Sa isang araw, ang ginagawa ng mga full-time or kahit nga part-time na entrepreneurs or I Am Worldwide distributors, umiikot sa 5. Ano tong 5 na to? Nagpo-prospecting, nag-i-invite, nag-IBP, nagko-close, nagko-follow up. So araw-araw, yan ang trabaho natin. Araw-araw yan. Wag natin pagsasawaan yan. Nagpo-prospecting, nag-i-invite, nagpe-present, nagko-closing, nagpo-follow up. Araw-araw, ganyan ang ginagawa natin. Alright? So, sa madaling sabi, sa 8 oras po natin na yan, yun po yung gagawin natin. Na meron ka dyang, ang maganda po naman kasi dito, you will manage your own time. Ikaw mag-manage. O, halimbawa, ganitong oras ako magtatawag. Ganitong oras ako mag-i-invite. Tapos, ganitong oras ako magpe-present. Ano yung gano'n? So, bahala ka dyan kasi ikaw na mag-manage po niyan. Sa 8 oras mo, ilang oras dyan yung pagpo-prospecting mo, ilang oras dyan yung pag-invite mo, ilang oras dyan yung pagpe-present mo, ilang oras dyan yung mag-follow up ka, ganyan, no? So, dun siya iikot yung 8 oras mo. Kasi kapag yan po ay, pag wala kang, alimbawa, wala kang nakaset na activities,
Especially sa mga C. Yan, si Ate Weng, C naman yan eh. May mga to-do list yung mga yan. Ano yung gagawin ko ngayong araw? Yan, nakalista na yan. Sa loob ng 8 oras, ito lahat ang gagawin ko. So ito dapat yung ma-accomplish ko. Tama? Para ma-monitor nyo po yung progress nyo din po. Di ba? So 8 hours ako per day. So sa isang linggo, ilang araw po? Mentor Marcel, ilang araw? In one week, 5 days. Ayan, so 5 days a week. Ayan. Tapos sa isang buwan po, mga ilang training ang gusto mong mapanood. Halimbawa sa YouTube channel natin, may YouTube channel naman tayo, sa Facebook ganyan. Ilang training palagi or ilang training sa loob ng isang buwan yung gusto mong ito kasi intentional to po no. Na gusto ko mapanood to sa loob ng isang buwan, ito dapat yung mga napapanood ko mga training ganyan. So mga ilang trainings po tingin nyo? 3, 6. Mga yung in a week siguro at least mga 3. So 3, 6, 12. Ayan, so 12 times 12 ka nag-training trainings. sa loob ng isang buwan. Yan. Yes. Okay, paki-take note po ulit, reviewin natin 8 hours per day, 5 days a week. Tapos training po ay 12 trainings in 1 month. Alright. Alam niyo po ba na doon po sa binigay po ninyong tawag dito, sa binigay niyo pong time, since ang I Am Worldwide kasi, meron tayong the most generous compensation plan, possible talaga siyang ma-achieve nyo po. Possible yung ma-achieve yung 100,000 sa isang buwan, sa 6 months ay 1 million, at sa 1 year ay mag 2 million ka. Possible kung masusunod nyo po yung kinumit ninyo. Yan yung yan yung susi. Kumbaga, ang maganda po na to, alam mo na ang pwede mong makuha. Kumbaga sa kwarto, alam mo ang laman ng kwarto na to eh. Ito yung 1 million, ito yung 2 million, ito yung 100,000 isang buwan. Na ang kailangan mo lang susi para mabuksan yung pintuan na yan. Ngayon, ang susi na yan, hawak nyo. Hawak nyo po yan. Ang tawag dyan, commitment. Capital C, O, di ba? Malaking commitment. At etong commitment mo, yan ay commitment mo sa gusto mong makuha. Hindi yan commitment kay mentor, kay upline. Kasi minsan, ang common mistake natin, akala natin, kaya tayo pinupush ni upline kasi iniisip natin, kikita sa akin si upline, kikita sa akin si mentor. Nagiging selfish tayo minsan. Normal lang pagbago, pero pag matagal na, huwag sana. Kasi pagka tayo po ay selfish, no? I promise, hindi ka talaga kikita. Kasi parang ayaw mong kumita ang ibang tao eh. Ay, hindi ko gagalaw kasi kikita sa akin yung upline ko. Eh di hindi ka rin kikita. Diba? Alam mo gano'n? At saka sa totoo lamang po, sa mundong ginagawa natin, cause and effect. This is the world of cause and effect. May taong kumikita, mayroong hindi. At tayo pong lahat ay consumers. Di ba? So, sa gusto mo, magkukonsume ka ng bagay. At sa bagay na kinukonsume mo, may taong kumikita. Hindi mo mapipigilan yan. Ang tanong na lang, gusto mo ba yung ikaw din ay kumita? O gusto mo bang ikaw yung taga-consume lang? Ganun lang. It's right mindsetting lang naman eh. Kung kasi alam mo, ikaw yung tao na ayaw mo na may taong kumikita, ay di wag kang bumili ng kahit ano. Wag ka nang kumain. Ayaw mo palang kumita yung ibang tao. Wag kang kumain, wag kang bumili ng pagkain, wag kang, alam mo yung ganun, wag kang mag-spend ng money. Ewan ko lang kung mabuhay ka sa mundo. Tama po ba? So dito po, ganun, no? So ibig sabihin, ang commitment mo na to, wag mong isipin na, yung mentor ko nito, kikita sa akin to. Walang ganun. Kasi selfish thought yun eh. So again, our thoughts matters the most. Diba po? So, it's a very good, ito po, ang maganda po na to, kung nasulat nyo po yan, di ba, nasulat nyo, i-paste mo yan ngayon sa iyong vision board. Sa vision board mo po, sa iyong dream board, ilagay mo yan doon. Kasi lagi mo makikita yan eh. So, hindi pwedeng, halimbawa, 1 hour ka lang nag-prospecting, tapos parang, okay na ako. Alam mo yung gano'n?
Petex mode ka na. Hindi pwedeng ganoon. Walang oras yung commitment mo eh. Kasi ang challenge po dito, wala ka kasi ditong boss. Wala sa'yo dito magmo-monitor. Alam mo yung ganun? Yun kasi ang malaking challenge sa ganitong business. Kaya tuloy, yung iba talaga, hindi nagagawa yung assignment. Hindi nagagawa yung task. Wala naman tumitingin sa akin. Wala naman akong boss eh. Alam mo yung ganun? So tuloy, alam mo, commitment ko 8 oras. 1 oras lang, napagod na. Oh, okay na ako. Wala na, hindi na ginawa yung 7 oras pa. Di ba? So again, it's your commitment sa iyo pong goal. Kung yun po yung goal po ninyo, I believe yan po ay possible talaga. Especially sa ganda ng marketing plan po natin. Kasi di ba, gold po yung account nyo o kaya naman platinum or jade. Eh yung 100,000 isang buwan. Ibig sabihin, nakafocus ka na paano ko kitain yung 100,000. Kung mag-just for you ako ng halimbawa, gold. Oh, 2 just for you lang yan. 120 nga yun eh. Isang just for you ng gold, 60,000. Eh di dalwahin mo para 120,000. Sobra pa. Di ba? So ang focus ng isip mo ngayon, kailangan mahanap ko 8 gold, 8 gold. Di ba? Ganun. Hataw ka ngayon. Di ba? Ganun siya po. Alright? So sabi dito, there should be a financial goal mo yan. Recruiting as activity you do to achieve your goal. This way, you have direction, discipline, and make the business part of your daily routine. Eh, no? Reward yourself when you succeed with your goal. So, i-reward mo yung sarili mo. Pero, wag mo nang i-reward kung hindi mo pa nakuha yung target mo. Ano po? Yung iba kasi, ganun eh. Ni-reward na kagad, hindi pa nakukuha yung target. Na-advance eh, no? So, yeah. Ano po? Sabi nga ni Bill Gates yan, no? If I would be given a chance to start all over again, I would choose network marketing. So, ultimo nga si Bill Gates, talaga network marketing din po yung pinopromote. Ayan. So, actually po, tapos na rin po tayo. Hang on. Ayan. So, Mentor Joy, ano niyo po ba? Pasabi na lang doon sa chat group natin na ito rin po yung link natin for live class. Thank you po. So, okay po. Tapos na po tayo. Tayo po ay inabot ng 1 hour and 50 minutes. So, ganyan talaga ako mag-training. Inabot ng 2 oras. Pero darating yung time parang si President. Si Pres, lupit. Kahit 5 oras, dire-diretso. Pero tayo naman, naka-ano lang tayo ng 2 oras. So yun po, no? Ano lang tayo, konting break time lang po and then live class na po tayo.